Ang taong 2014 na ay isang taon na hinding-hindi malilimutan ng mga taga-Pampanga. Ang maliit na probinsyang karaniwang payapa, na may banayad na hangin mula sa malawak na palayan at magiliw na tinig ng mga nagtitinda sa umaga, ay biglang naging sentro ng pambansang usapan. Ang lahat ay nagsimula sa isang simpleng karinderya sa barangay San Nicolas. Isang kainan na sa loob ng maraming taon ay naging lugar kung saan ang mga tao'y nagbabahagi ng kwento habang tinatangkilik ang mainit na kalderetang gawa ni Lola Conching. Isang matandang babae na kilala ng lahat, na sa likod ng kanyang matyagang ngiti at kulubot na mga kamay na sanay sa paghahalo ng mga sangkap, ay may itinatagong isang bagay na iayanig sa buong Pampanga. Nang umagang iyon, ang balita ay kumalat na parang apoy sa talahiban. Nagkumpol-kumpol ang mga residente sa gilid ng kalsada, ang ilan ay maihawak na cellphone, habang ang iba ay nagbubulungan na may bakas ng tensyon sa kanilang mga mukha. Isang patrol car ng pulisya ang nakahinto mismo sa harap ng karinderya ng kaldereta na matagal nang naging bahagi ng buhay sa San Nicolas. Ang kainan ay maliit lamang, ang mga dingding nito'y gawa sa tabla na kumupas na dahil sa ulan at araw. Ngunit palaging puno ng mga parokyano na handang maghintay para lamang matikman ang mabango at malapot nitong sabaw. Ang barangay San Nicolas ay isang lugar na may mainit na pagsasamahan. Sanay ang mga tao na magbatsyaan sa daan, kilala man nila ang isa't isa o hindi. Tuwing umaga, ang amoy ng bagong lutong pandesal at sinangag mula sa palengke ay sumasabay sa ihip ng hangin. Ang kahabaan ng kalsada ng barangay ay napapalibutan ng mga lumang puno ng mangga at mga kumpol ng kawayan na humuhuni kapag dinadama ng hangin. Bihira ang malalaking kaganapan sa lugar na ito. Kung mayroon man, karaniway tungkol ito sa bagsak na ani, malaking handaan, o isang kabataang umuwi mula sa Maynila na may dalang mga bagong kwento. Kaya naman nang dumating ang mga pulis sa karinderya ni Lola Conching, naramdaman ng lahat na mayroong isang bagay na hindi tama. Ilang residente ang nakatayo sa tabi ng kawayang bakod ng kalapit-bahay, pinapanood ang mga opisyal na naglalagay ng dilaw na police line. May mga nagtakip ng bibig, may mga huminga ng malalim na tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Sa gitna ng kumpulan, nagsimulang umugong ang mga bulungan tungkol sa isang nakakakilabot na natuklasan. Ang nababanggit lamang ng mga tao ay mga piraso ng ebidensya at mga litratong kumalat sa social media, ngunit walang sinuman ang nakakaalam kung ano talaga ang laman nito. Maging ang mga pulis na nagbabantay sa dilaw na linya ay tila balisa, na para bang ang kanilang natagpuan ay isang bagay na hindi nila kailanman inasahan. Ang karinderya ng kaldereta na iyon, sa loob ng maraming taon, ay naging bahagi na ng buhay ng mga taga-barangay. Maraming tao ang dumaraan doon pagkatapos magtrabaho sa bukid o sa palengke. Ang mga magtitinda ay madalas na ginagawang almusal ang kaldereta ni Lola Conching bago simulan ang kanilang araw. Sabi nila, ang kaldereta nito ay laging nagdadala ng init na parang alaala ng kabataan. Kaya naman nang magsimulang kumalat ang masamang balita, marami ang nakaramdam na parang may pumunit sa kanilang mga puso. Ang kainan na dating lugar ng tawanan ay naging sentro ngayon ng takot. Sa gitna ng lahat ng taong nagkukumpulan noong umagang iyon, may isang binatang lalaki na nakatayong tulala malapit sa bakod. Ang pangalan niya ay Miguel de la Cruz, apo ni Lola Conching. Payat ang kanyang katawan, maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay tila walang laman, tulad ng isang taong nawala ng direksyon. Mahigpit na hawak ni Miguel ang dulo ng kanyang damit, na para bang gusto niyang tiyakin na nakatayo pa rin siya sa tunay na mundo. Mula pa kaninang madaling araw, nakita na niya ang pagdating ng mga pulis sa kanilang bahay. Simula noon, ang kanyang puso ay tila hindi na tumigil sa pagtibok. Ang mga kapitbahay na nakakakilala kay Miguel ay napabuntong hininga na lamang. Alam nila na si Miguel ay isang mabuting bata, masipag tumulong sa karinderya pagkatapos ng klase at magalang sa sinuman. Para sa kanila, si Miguel ay bahagi ng karinderya, tulad ng amoy ng mga pampalasa na laging bumabalot sa kanilang likod-bahay tuwing umaga. Hindi nila lubos maisip kung ano ang nararamdaman ng bata habang pinapanood ang bahay at karinderya na kanyang inalagaan na napapalibutan ng mga pulis. Habang nakatitig sa dilaw na linya, bumalik sa isipan ni Miguel ang kanyang kabataan. Naalala niya kung paano siya tinuruan ni Lola Conching na maghiwa ng sibuyas ng may pasensya, kung paano siya tinuro ang humigop ng sabaw ng kaldereta para mahanap ang tamang timpla.
Naalala niya ang tawa ni Lola Conching kapag nagrereklamo siya sa anghang o nagkakamali sa pagsukat ng sangkap. Ang lahat ng alaalang iyon ay napakainit, napakalapit, ngunit ngayon ay naging parang mga patalim na tumutusok sa kanyang dibdib. Hindi na alam ni Miguel kung mapagkakatiwalaan pa niya ang mga alaalang iyon. Isang pulis ang lumapit sa mga residente at hiniling na lumayo sila ng kaunti. Ang barangay na karaniwang puno ng tunog ng mga tandang ay napuno ngayon ng mga yabag ng mga opisyal na abala sa paglabas-masok. Ilang mamamahayag mula sa ibang bayan ang nagsimulang dumating, dala ang kanilang mga kamera at mikropono. Marami silang itinanong sa mga residente, ngunit halos lahat ay umiiling lamang at hindi nang ahas magsalita ng marami. Walang sinuman ang tiyak na nakakaalam kung ano ang natuklasan ng mga pulis, ngunit ramdam ng lahat na may isang malaking bagay na nangyari. Ang karinderya ng kaldereta ay tila tahimik na ngayon. Ang kurtinang gawa sa retaso na karaniwang marahang gumagalaw ay nanatiling hindi gumagalaw, hinihipa ng malamig na hangin ng umaga. Ang mga mesang kahoy na dati puno ng mga kumakain ay mukhang iniwan na lamang. Ang malaking kaldero na madalas umuusok tuwing madaling araw ay mukhang madilim na para bang nakakaramdam din ng kasalanan. Pinagmasdan ni Miguel ang lahat ng iyon na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang lugar na iyon ay hindi lamang isang karinderya, iyon ang kanyang pangalawang tahanan. Lugar kung saan siya natutong mabuhay, lugar kung saan siya nakaramdam ng kaligtasan. Ngunit noong umagang iyon, ang lahat ng pakiramdam na iyon ay gumuho ng walang natira. Habang patuloy ang paglabas-masok ng mga pulis, ilang residente ang nagsimulang bumanggit na ang natuklasan sa likod ng kusina ay isang bagay na hindi dapat sabihin sa harap ng mga bata. May mga nagtakip ng bibig, may mga tumitig sa lupa, na para bang hindi nangangahas isipin. Walang sinumang nangahas na banggitin ito ng malakas, ngunit ang salitang pikarneng hindi karaniwan ay nagsimulang kumalat mula sa bibig-bibig. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Alam niyang ang mga usap-usapan ay hindi lamang basta tsismis. May isang bagay siyang matagal nang nararamdaman. Isang bagay na matagal nang gumugulo sa kanyang isipan, isang bagay tungkol sa amoy ng karne, tungkol sa bodega na laging nakakandado, tungkol sa mga gabi kung saan umuuwi si Lola Conching na puno ng putik ang damit. Ang lahat ng iyon ay muling bumalik sa kanyang isipan ng buong lakas. Huminga ng malalim si Miguel, ngunit ang hangin ng umaga ay tila napakabigat, na parang tumatangging pumasok sa kanyang dibdib. Hindi pa kailanman nakaranas ang Pampanga ng isang pangyayaring ganito kakaiba. Walang sinumang handa, walang sinumang nag-akala na ang maliit na karinderya na puno ng alaala ay magiging lugar kung saan mabubunyag ang isang madilim na lihim. Habang patuloy na nagtatanong ang mga residente at patuloy na nagtatrabaho ang mga pulis, si Miguel ay nanatiling nakatayo roon, tahimik, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Isang bagay lamang ang alam niya, ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Kahit na maingay pa rin ang umaga dahil sa bulungan ng mga residente at yabag ng mga pulis, ang buhay sa Pampanga ay karaniwang dumadaloy sa isang mahinahong ritmo. Ang barangay San Nicolas ay hindi isang lugar na madaling guluhin ng ingay. Karaniwan, kapag medyo tumaas na ang sikat ng araw, ang mga ina ay babalik na sa kanilang mga kusina, ang mga ama ay tutungo na sa bukid o palengke, at ang mga bata ay magmamadali ng pumasok sa eskwelahan. Ngunit sa araw na iyon, lahat ay iba. Dahil ang karinderya ng kaldereta na sa loob ng maraming taon ay naging bahagi ng hininga ng barangay ay naging pinagmumulan na ngayon ng pangamba. Ang Pampanga ay kilala bilang isang probinsyang magiliw. Ang maliliit nitong kalsada ay puno ng mga puno ng mangga na tumutubo sa mga bakura ng mga residente, nagbibigay ng lilim sa sinumang dumadaan. Kapag sumapit ang hapon, ang tunog ng mga batang naglalaro ay madalas na naririnig hanggang sa dulo ng eskinita. Ang amoy ng longganisang piniprito mula sa palengke ay kayang-kayang umabot sa ilong kahit malayo. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, may isang kakaibang katahimikan na dahan-dahang bumabalot sa barangay mula ng puntahan ng mga pulis ang karinderya ni Lola Conching. Ang kilala lamang ng mga tao kay Lola Conching ay isang matandang babae na matyaga. Ang kanyang mga kamay ay mabilis kumilos, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng mga kulubot na nagbibigay ng impresyon ng kabaitan. Hindi siya palasalita, ngunit kapag bumiti, para kang nakakita ng isang taong itinuturing mo ng kapamilya. Marami ang nagkukwento na ang kanyang kaldereta ay mailasa na hindi matatagpuan sa ibang lugar.
Isang lasa na nagpapabalik-balik sa mga tao, na para bang may alaala ng nakaraan na kasamang natutunaw sa sabaw. Ang lokasyon ng kanyang karinderya ay hindi malayo sa sangandaan patungo sa palengke ng San Nicolas. Simple lamang ang gusali, gawa sa lumang kahoy na pininturahan ng mapusyaw na berde. Isang maliit na karatula na may nakasulat na kaldereta ni Lola Conching P ang nakasabit ng bahagyang nakatagilid. Ngunit iyon ang katangian na nagpapadali para sa mga tao na makilala ang lugar. Kahit simple, buhay na buhay ang karinderya. Sa umaga, ang tunog ng mga kalderong nag-umpugan at ang amoy ng mga pampalasa ay nag-aanyaya sa sinumang dumadaan na huminto kahit sandali. Ngunit sa likod ng lahat ng pagiging simple, may isang bagay na laging ipinagtataka ng ilan. Si Lola Conching ay masyadong kalmado, masyadong organisado. Ang bawat kilos niya ay tila nakalkula na bago pa man siya humakbang. Mula sa paraan ng kanyang pagsukat ng sangkap, sa paraan ng kanyang pagbati sa mga customer, hanggang sa paraan ng kanyang pag-iimbak ng mga sangkap sa pagluluto. Palagi niyang alam kung kailan dapat magdagdag ng sabaw, kung kailan dapat buksan ang kusina, at kung kailan dapat isara ang pinto sa likod. Walang sinuman ang nagbigay pansin dito ng husto. Ngunit kung iisipin ng mas malalim, may isang bagay kay Lola Conching na mahirap hulaan. Hindi marami ang nakakaalam sa kanyang nakaraan. Ang alam lamang ng mga tao ay ang kanyang asawa, si Lolo Ingo, ay pumanaw ilang taon na ang nakalipas. Pagkatapos noon, si Lola Conching na ang nag-iisang nagpatakbo ng karinderya, habang inaalagaan si Miguel na nooy bata pa. Marami ang humanga sa kasipagan ng matandang babae. Sabi nila, hindi madaling mag-alaga ng karinderya at apo ng sabay. Ngunit si Lola Conching ay hindi kailanman nagreklamo. Gumigising siya bago pa man sumikat ang araw, naghahalo ng mga sangkap, naghahanda ng mga mesa, at binabati ang mga customer isa-isa. Ngunit, lahat ng kwentong iyon ngayon ay tila natatakpan ng makapal na ulap. Nagsimulang magtanong ang mga tao, kilala ba talaga nila ang matandang iyon? Totoo ba ang kanyang mga ngiti? Ang kabaitang nakikita nila ay salamin ba ng kanyang puso o isang maliit na bahagi lamang ng isang bagay na mas malaki at mas madilim? Ang tanong na iyon ay nakabitin sa hangin, ngunit walang sinumang nangahas na sabihin ito ng malakas. Samantala, si Miguel ay nakatayo pa rin hindi kalayuan sa dilaw na linyang naghihiwalay sa karinderya. Mula sa malayo, pinapanood niya kung paano lumalabas at pumapasok ang mga pulis habang nagtutanguan sa isa't isa, na para bang may natuklasan silang lalong nagpapatibay sa kanilang mga hinala. Ilang beses na nakita ni Miguel ang mga opisyal na nag-uusap sa mahinang boses, marahil ay sinusubukang itago ang kanilang pagkagulat. Ngunit, hindi na kailangan ni Miguel hulaan kung ano ang ikinagulat nila. Matagal na siyang may naaamoy na kakaiba. Sa kanyang puso, alam ni Miguel na ang buhay sa karinderya ay hindi kasing ganda ng nakikita ng mga tagalabas. Alam niyang may pinto ng bodega na laging mahigpit na nakakandado. Alam niyang may mga partikular na araw kung kailan ang amoy ng karneng niluluto ay hindi katulad ng kambing o baka. Alam niyang madalas umuwi si Lola Conching ang gabi na maisuot na hindi nararapa. Ngunit lahat ng iyon ay dati niyang ipinagwawalang bahala dahil naniniwala siyang hindi posibleng gumawa ng masama si Lola Conching. Sa araw na iyon, ang paniniwalang iyon ay unti-unting gumuho. Sa likod ng lahat ng ingay ng umagang iyon, ang tinig ng puso ni Miguel ang pinakatahimik. Nakatayo siyang nag-iisip, pinagmamasdan ang karinderya na naging kanyang maliit na mundo, ang lugar kung saan siya lumaki, kung saan niya natutunan ang kahulugan ng pamilya. Ngayon, ang lugar na iyon ay naging pinagmumulan ng nakakakilabot na balita. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang kabataan. Noong hawak ni Lola Conching ang kanyang kamay habang tinuturuan siyang maghalo ng sabaw, noon, ang lahat ay napakainit. Ngunit ngayon, ang init na iyon ay naging isang tanong na mahirap niyang sagutin. Bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito? Bakit ang karinderya na dati puno ng tawanan ay napuno ngayon ng takot? At bakit siya, isang apong nagmamahal sa kanyang lola, ang kailangang maging saksi sa lahat ng ito? Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit ang mundo sa kanyang paligid ay tila nagbago na magpakailanman. Araw-araw, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, ang maliit na daan patungo sa palengke ng San Nicolas ay puno na ng mga yabag ng mga magtitinda. May mga nagbubuhat ng mga kaing ng gulay, may mga may kip-kip na manok na buhay,
at mayroon ding naglalakad habang nag-uusap ng may magaang biruan. Ang hangin sa umaga ay laging may dalang kakaibang amoy ng pampanga, amoy ng basang lupa, dahon ng saging, at mga pampalasa mula sa mga lumang kusina. Sa gitna ng lahat ng iyon, ang tunog ng malaking kaldero ni Lola Conching ay karaniwang nakikisabay sa pagpapasigla ng kapaligiran. Ang kainan ng kaldereta na nakatayo sa dulo ng eskinita ay talagang hindi nawawala ng tao. Mga tao mula sa iba't ibang lugar ang dumarating, mula sa mga magsasaka na papunta sa bukid hanggang sa mga nagtitinda ng longganisa mula sa gwagwa na nangangailangan ng mabilis na almusal bago buksan ang kanilang pwesto. Lahat sila ay dumarating na may iisang layunin, matikman ang mainit na kaldereta na sikat sa pagiging mabango at malinamnam. Mayroon pa ngang ilang parokyano na laging dumarating araw-araw nang hindi nagsasawa. Sabi nila, ang kaldereta ni Lola Conching ay mailasa na nagpapakalma ng puso. Si Miguel mismo ay lumaki kasama ang amoy at ingay ng karinderyang iyon. Halos bawat bahagi ng lugar na iyon ay mayroong alaala para sa kanya. Ang mesang kahoy na ngayon ay mukhang kupas na ay ang mesa kung saan siya natutong magsulat noong bata pa. Ang lumang estante na nakasandal sa dingding ay ang lugar kung saan niya itinatago ang kanyang mga laruan. Maging ang singaw ng sabaw ng kaldereta na umaalpas tuwing umaga ay tila nagpapaalala sa kanya sa mga panahong karga-karga pa siya ni Lola Conching habang umiiyak dahil sa takot sa kulog. Mula pagkabata, sanay na si Miguel na makita ang kanyang lola na nagtatrabaho sa isang ritmong hindi nagbabago. Si Lola Conching ay laging kumikilos na parabang kabisado niya ang bawat hakbang. Mula sa paghahalo ng mga sangkap, paghihiwa ng karne, pagsisindi ng kalan, hanggang sa pagsasandok ng sabaw sa mangkok ng customer. Lahat ay ginagawa ng may mahinahong hakbang at pag-iingat. Walang nagmamadali, walang mukhang kakaiba, o kahit papaano, iyon ang nakikita ng mga tao. Ngunit, sa likod ng lahat ng pagiging perpekto, nagsimulang mapansin ni Miguel ang isang bagay nitong mga nakaraang taon. Mayroon siyang pang-amoy na mas matalas kaysa sa karamihan. Kung may kulang na isang kurot lang na pampalasa, alam niya. Kung may sobrang sangkap, agad niyang nararamdaman. At dahil dito, siya ang unang nakapansin na may mga partikular na araw kung kailan ang kalderetang niluluto ni Lola Conching ay naglalabas ng ibang amoy. Ang amoy na iyon ay matapang, mas malapot kaysa sa karaniwang karne ng kambing o baka. Hindi amoy panis, ngunit isang amoy na nagpapakunot sa noo ni Miguel tuwing naaamoy niya ito. Minsan nang sinubukan ni Miguel na magtanong kay Lola Conching. Noong panahong iyon, nasa high school pa lamang siya. Nagtanong siya ng may inosente, umaasang sasagutin siya ng kanyang lola tulad ng dati. Ngunit ang natanggap niya ay isang matalim na tingin na nagpayuko sa kanya agad. Simula noon, hindi na niya muling tinanong ang parehong bagay. Habang lumalaki si Miguel, lalo niyang napapansin ang maliliit na pagbabago sa kanyang lola. Dati, si Lola Conching ay laging naghahanda ng karne ng maaga habang humuhuni ng mga lumang kanta. Ngayon, inihahanda niya ito ng tahimik. Dati, si Lola Conching ay laging binubuksan ang pinto sa likod para pumasok ang sariwang hangin. Ngayon, halos hindi na niya hinahayaang bukas ang pinto na iyon. Dati, madalas ipagkatiwala ni Lola Conching si Miguel sa kapitbahay kapag kailangan niyang umalis ng malayo. Ngayon, lagi siyang umaalis ng mag-isa nang hindi nagsasabi. Ang pinaka nagpapabagabag sa puso ni Miguel ay ang bodega sa likod. Ang maliit na bodega na mailumang pintong kahoy ay dati niyang pinaglalaruan noong bata pa siya. Ang laman nito ay wala ng iba kundi mga sako ng bigas, mga plastik na timba, at mga lumang gamit sa kusina. Ngunit, nitong mga nakaraang taon, ang bodega ay naging isang lugar na hindi niya dapat hawakan, hindi niya dapat lapitan. Laging ikinakandado ito ni Lola Conching ng mahigpit na parabang mayroong kayamanang nakatago sa loob. Kahit na si Miguel ay binata na, nanatiling nakakandado ang pinto na iyon na parang nagtatago ng isang lihim na hindi dapat malaman ng sinuman. Madalas isipin ni Miguel na marahil ay nag-iimbak lamang si Lola Conching ng mga mahahalagang bagay. Ngunit habang tumatagal, ang pagtataka ay nauwi sa pagkabalisa. May mga gabi kung kailan nakakarinig siya ng maliliit na tunog mula sa direksyon ng bodega. Isang tunog na hindi niya maipaliwanag. Minsan, parang may bagay na iginagalaw, minsan, parang pinto na dahan-dahang hinihila, minsan, parang tunog ng maliit na hayop.
Sinusubukan ni Miguel na huwag pansinin ang lahat ng iyon, ngunit ang kanyang takot ay madalas na lumilitaw nang hindi niya mapigilan. Ngunit, ang takot na iyon ay hindi niya kailanman ikinuwento sa sinuman. Hindi sa kapitbahay, hindi sa mga kaibigan sa eskwela, kahit na kay Isabel na siyang madalas niyang pinagsasabihan ng kanyang mga problema. Itinago lamang ni Miguel ang lahat ng iyon sa kanyang puso. Ayaw niyang isipin ng iba na siya. Ayaw din niyang pagbintangan ang kanyang lola nang walang ebidensya. Sa kabila ng lahat, si Lola Conching ang tanging pamilya na mayroon siya. Sa tuwing nakikita niya ang kanyang lola na naglalakad ng may maliliit na hakbang, laging naaalala ni Miguel na ang lolang iyon ang nag-iisang nagpalaki sa kanya. Noong namatay ang kanyang ina at umalis ang kanyang ama nang walang paalam, si Lola Conching lamang ang nag-alaga sa kanya nang walang reklamo. Dahil sa alaalang iyon, nakakaramdam si Miguel ng konsensya. Sa tuwing lumilitaw ang hinala sa kanyang dibdib, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na walang mali. Imposibleng gumawa ng masama ang kanyang lola. Impossible. Ngunit bawat umaga, ang kutob na iyon ay hindi nawawala. Ang kakaibang amoy ng karne, ang bodegang laging nakakandado, ang mahinang tunog mula sa likod ng bahay. Lahat ng iyon ay parang maliliit na piraso ng mosaik na dahan-dahang bumubuo ng isang malaking larawan. At sa araw na isinara ng mga pulis ang karinderya, nalaman ni Miguel na hindi siya niloloko ng kanyang kutob. Mula nang dumating ang mga pulis sa karinderya, maraming lumang alaala ang muling bumalik sa isipan ni Miguel, lalo na ang mga alaala tungkol sa mga gabi kung kailan umuuwi si Lola Conching sa isang hindi pangkaraniwang kalagayan. Sa mga nakaraang taon, madalas nang lumabas si Lola Conching sandali pagkatapos magsara ang karinderya. Karaniwan, para lamang bumili ng maliliit na pangangailangan o makipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Ngunit nitong mga huling buwan, nagbago ang ugaling iyon. Umuuwi siya ng mas gabi kaysa sa dati, madalas nang walang paliwanag, at ang kanyang mukha ay mukhang mas pagod kaysa sa ibang mga araw. Minsan, naghintay si Miguel ng may pag-aalala sa sala, nakaupo mag-isa habang nakatitig sa lumang orasan sa dingding na dahan-dahang tumiktak. Ang ambon noong gabing iyon ay nagpadagdag sa lamig ng paligid. Ang ilaw sa kusina ay bahagyang nagliliwanag, nagpapakita ng mga anino sa dingding, na nagparamdam kay Miguel na tila may itinatagong isang bagay ang bahay. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Siguro dumaan lang si Lola Conching sa bahay ni Aling Nena o huminto sandali sa tindahan malapit sa maliit na tulay. Ngunit habang patuloy na gumagalaw ang orasan palapit sa 10:00 ng gabi, ang pag-aalala ay lalong naging mahirap baliwalain. Pagkatapos, dahan-dahang umingit ang pinto sa harap. Tumayo si Miguel mula sa kanyang upuan. Mabilis ngunit nag-aalangan ang kanyang mga hakbang. Mula sa likod ng bahagyang bukas na pinto, lumitaw ang anyo ni Lola Conching. Basa ang kanyang alampay at ang dulo nito'y nagpapatak ng tubig ulan sa sahig. Ang ibabang bahagi ng kanyang saya ay puno ng putik. Na para bang kalalampas lang niya sa isang maputik na daan o sa isang lugar sa hardin na bihirang daanan ng tao. Ang nagpatigil kay Miguel ay ang amoy na kasamang pumasok ng kanyang lola. Ang amoy na iyon ay hindi amoy ng kambing na karaniwan nilang niluluto. Hindi rin amoy ng kusina. Ang amoy ay matapang, malapot. Na para bang nagmula sa isang bagay na dinala mula sa isang lugar na hindi nararapat. Inilagay ni Lola Conching ang isang luma at punit-punit na bayong sa mesa at naglakad papasok nang hindi tumitingin kay Miguel. Sinubukan ni Miguel na pigilan ang kanyang hininga upang hindi maipakita ang takot. Naglakas loob siyang magtanong sa mahinang boses, "Lola, saan po kayo galing?" Dahil sa simpleng tanong na iyon, huminto sandali si Lola Conching. Ngunit hindi siya lumingon. Ang kanyang boses lamang ang narinig, walang emosyon at maikli, na para bang ayaw niyang magpatuloy ang usapan. May inasikaso lang. Yumuko si Miguel. Alam niyang ayaw ng kanyang lola na tinatanong ng marami. Ngunit ang kakaibang pakiramdam na tumama sa kanyang ilong noong gabing iyon ay masyadong malakas para ipagwalang bahala. Sinubukan niyang muli. "Bakit po ang dumi ng damit ninyo?" Sa pagkakataong ito, lumingon si Lola Conching. Ang kanyang tingin ay matalim, mas matalim kaysa sa dati. May bigat sa tingin na iyon na nagpalunok kay Miguel. Hindi naninigaw ang kanyang lola, ngunit ang tingin na iyon ay parang isang pader na naghihiwalay sa kanila.
Hindi na nagpatuloy si Miguel sa kanyang pagtatanong. Dahan-dahan lamang siyang umatras. Pagkatapos ay pumasok si Lola Conching sa kanyang kwarto nang walang sinasabi. Pagkatapos magsara ang pinto, muling umupo si Miguel. Nanginginig ang kanyang mga binti. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong na hindi niya kayang sabihin kahit sa sarili niya. Noong gabing iyon, kahit pagod ang kanyang katawan, hirap siyang ipikit ang kanyang mga mata. Tahimik ang bahay, ngunit ang katahimikan na iyon ay lalong nagpalipad sa kanyang isipan sa mga direksyon na ayaw niyang isipin. Mula sa likod ng bintana ng kanyang kwarto, nakikita niya ang madilim na likod ng bahay. Ang lugar kung saan nakatayo ang maliit na bodega na mailumang pintong kahoy na laging nakakandado. Hinila ni Miguel ang kumot hanggang sa kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit, hindi pa rin nawala ang kanyang pagkabalisa. Ilang araw ang sumunod at paulit-ulit ang nangyari. Madalas umalis si Lola Conching pagkatapos magsara ang karinderya, at umuuwi na may hindi pangkaraniwang amoy. Minsan, nagdadala siya ng itim na plastic bag na itinatago niya sa ref nang hindi ipinapaliwanag ang laman. Sinubukan ni Miguel na mag-isip ng positibo. Marahil ang karne ay galing sa bagong supplier. Marahil bumili si Lola ng karagdagang sangkap sa ibang lugar. Marahil nagkataon lang. Ngunit ang kanyang kutob ay nagsasabi ng iba. Kapag binabanggit ni Miguel ang tungkol sa amoy, laging sumasagot si Lola Conching sa isang tonong mas maikli kaysa dati. Bakit ka tanong ng tanong? Sige na, huwag kang makialam. Ang mga salitang iyon ang nagiging wakas ng bawat pag-uusap nila. Hindi pa kailanman nakita ni Miguel na ganito kagalit ang kanyang lola. Sa buong buhay niya, kilala si Lola Conching na matyaga at malumanay, ngunit ngayon, may isang bagay sa kanya na mahirap intindihin. Sa karinderya, si Lola Conching ay patuloy na nagsisilbi sa mga customer tulad ng dati. Nariyan pa rin ang kanyang ngiti, mabilis pa rin ang kanyang mga kamay, walang kahit isang customer na naghinala. Sa katunayan, pinupuri pa nila na lalong sumasarap ang kaldereta. Ngunit sa tuwing naaamoy ni Miguel ang nilulutong karne, nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam na mahirap ipaliwanag. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang amoy. Isang hapon, nang halos magsara na ang karinderya, mag-isang nakaupo si Miguel sa mahabang bangko habang naglilinis ng mga mangkok. Si Lola Conching naman ay naglalagay ng ilang plastic bag sa malaking ref na amoy na naman ni Miguel ang kakaibang amoy na iyon. Hindi ito bago, ngunit hindi rin isang amoy na gusto niyang kilalanin. Pinagmasdan niya ang kanyang lola mula sa malayo at nagsimulang manginig ang kanyang puso. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Ang lahat ng ito ay hindi na parang isang ugali. Hindi na ito isang maliit na kakaibahan. May isang bagay na mas madilim na itinatago ni Lola Conching. Isang bagay na nagparamdam kay Miguel na para siyang nakatayo sa bingit ng isang malaking lihim na handang bumagsak sa kanyang buhay anumang oras. At hindi niya alam kung handa siyang malaman ito. Ang umaga sa San Nicolas ay karaniwang nagdadala ng kapayapaan. Ang maliliit na ibon ay nag-aawitan mula sa mga puno ng mangga, habang ang malamig na hangin ay nagdadala ng amoy ng lupa at hamog ng gabi. Ngunit noong umagang iyon, ang kapayapaan ay hindi na naramdaman ni Miguel. May isang hindi komportableng pakiramdam na nanatili mula pa nang magising siya. Isang pakiramdam na nagmula sa mga pangyayari sa mga nagdaang gabi at lalong lumakas mula nang makita niya ang pagbabago sa kilos ni Lola Conching. Pagkatapos mapuno ng mga customer ang karinderya, si Miguel ang nag-asikaso sa paghugas ng mga plato sa likod. Sinubukan niyang magtrabaho tulad ng dati, ngunit ang kanyang isipan ay patuloy na bumabalik sa maliit na bodega na nakatayo, hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Ang bodega ay tila tumatawag sa katahimikan, hinihila ang kanyang isipan kahit na sinusubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon. Nang matapos niyang linisin ang huling plato, naglakad si Miguel patungo sa malaking basurahan sa likod ng karinderya. Binuksan niya ang takip ng basurahan at handa nang itapon ang plastik ng mga ginamit na sangkap. Ngunit sa isang iglap, tila tumigil sa pagtibok ang kanyang puso. Sa gitna ng mga tira-tirang gulay, buto ng kambing at plastik, may isang piraso ng buto na ang hugis ay talagang naiiba. Ang haba nito ay hindi karaniwan, masyadong tuwid ang hugis, at ang ibabaw nito ay tila mas makinis kumpara sa mga buto ng hayop na karaniwan niyang nakikita. Ang dulo nito ay nagpapakita ng isang malinis na hiwa.
Nalunok ni Miguel ang kanyang laway, sumikip ang kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang kinuha ang buto na may nanginginig na kamay, marahang iniikot na para bang takot hawakan ang isang bagay na magbabago sa kanyang buhay. Buto ba talaga ito ng tao? Ang salitang iyon ay dumaan sa kanyang isipan na parang kidlat na tumama. Umatras si Miguel ng isang hakbang. Nanginginig ng husto ang kanyang kamay kaya't nabitawan niya ang buto pabalik sa basurahan. Malinaw na narinig ang tunog ng pagbagsak nito na tila sumira sa katahimikan ng umaga. Maikli ang kanyang paghinga. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Ngunit ang pangingilabot ay patuloy na gumapang mula sa dulo ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang batok. Hindi, impossible ito. Mali siguro. Baka buto lang ng baka, pilit niyang iniisip. Ngunit si Miguel ay tumutulong na maghiwa ng karne mula pa noong bata. Alam niya ang hugis ng buto ng baka, alam niya ang hugis ng buto ng kambing. Ang buto na iyon ay masyadong katulad ng madalas niyang nakikita sa aklat ng science. Ang bahagi ng kalansay ng tao na kumpletong nakaguhit. Masyadong magkatulad para matawag na nagkataon lang. Mabilis na isinara ni Miguel ang basurahan na para bang gustong iwasan ang katotohanan. Huminga siya ng ilang beses, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na lahat ng iyon ay pagkakamali lamang ng kanyang mga mata. Ngunit, iba ang sinasabi ng kanyang puso. Isang malamig na pakiramdam ang kumalat sa buong katawan niya. May mabibigat na hakbang, bumalik si Miguel sa karinderya. Mula sa malayo, nakita niya si Lola Conching na nakaupo sa bangko malapit sa kaha, habang naghahalo ng mga sangkap. Nariyan pa rin ang kanyang ngiti, kalmado, hindi nagagambala ng anuman. Na para bang lahat ay normal, na para bang hindi gumugulong ang mundo para sa kanyang sariling apo. Tumayo si Miguel ng ilang segundo bago naglakas loob na lumapit. Lola, kanina po sa basura, may nakita akong buto na kakaiba. Tumigil si Lola Conching sa paghahalo ng sangkap. Ang maliit na kilos na iyon ay sapat na para malaman ni Miguel na anuman ang sinabi niya ay tumama sa isang puntong hindi dapat. Paano na iiba? Mahinang tanong ni Lola Conching. Sinubukan ni Miguel na lunukin ang kanyang kaba. Ang hugis po hindi parang kambing. Tumawa ng bahagya si Lola Conching. Ngunit ang tawa na iyon ay parang isang bagay na pilit. Buto iyon ng baka. Maraming bahagi na hindi mo pa alam. Huwag mong palakihin. Binuksan ni Miguel ang kanyang bibig para sumagot. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, nagbago ang boses ni Lola Conching, mas malakas. Sige na, huwag kang magtanong ng kung ano-ano. Apo ka, hindi investigador. Sumunod ang isang mahabang katahimikan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang pumutol sa usapan, kundi pumutol din sa pagkakataon ni Miguel na magtanong pa. Dahan-dahan siyang umatras, lalong bumigat ang kanyang dibdib. Hindi pa kailanman nagsalita si Lola Conching sa ganoong tono. Isang tono na hindi galit, ngunit mayroong isang bagay na mas malalim, takot, o marahil isang banta na binalot sa pagmamahal. Umupo si Miguel sa bangko sa likod ng karinderya. Nanginginig pa rin ang kanyang katawan. Tiningnan niya ang sarili niyang mga daliri na pinagpapawisan ng malamig. Ang buto na iyon ay hindi pangkaraniwang bagay. Ang pakiramdam na iyon ay masyadong malakas, masyadong totoo. Ngunit, bilang isang apo, gusto pa rin niyang maniwala na lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Na imposible si Lola Conching na masangkot sa masamang bagay. Na walang mali sa karinderyang ito, walang mali sa amoy ng karne, walang mali sa bodegang nakakandado. Ngunit noong umagang iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ni Miguel na ang kanyang buhay ay maaaring patungo sa isang bangin na hindi niya kailanman inakala. At hindi niya alam kung may sapat siyang lakas ng loob para harapin ito. Ang hapon sa San Nicolas ay karaniwang payapa. Ang banayad na hangin mula sa palayan ay madalas na nagdadala ng tunog ng mga kuliglig na nagsisimula ng mag-ingay, habang ang mga nagtitinda sa gilid ng daan ay isa-isang nagsasara ng kanilang mga pwesto. Ngunit ang hapong iyon para kay Miguel ay naging isa sa pinakamabigat na hapon sa kanyang buhay. Matapos makita ang kakaibang buto sa basurahan, at ang maikling pag-uusap nila ni Lola Conching na lalong nagpabagabag sa kanya, nagtrabaho siya ng may isipang hindi tumitigil sa pag-ikot. Tahimik ang karinderya. Mayroon lamang isang customer na nasa katanghali ang gulang na lalaki na nakaupo sa sulok, tinatangkilik ang isang mangkok ng kaldereta,
na may pagod na mukha, tulad ng isang taong naglakbay ng malayo. Nakasuot siya ng maalikabok na jacket at sombrerong nakatungo sa harap. Sa kanyang hitsura, nahulaan ni Miguel na marahil isa siyang tsuper o naglalakbay na tindero na huminto sandali para magkarga ng lakas. Nakatayo si Miguel sa likod ng lababo, nagkukunwaring abala sa paghugas ng baso, kahit na ang kanyang isipan ay lumilipad ng malayo. Ang kanyang maliliit na mata ay paminsan-minsang sumusulyap sa customer, pagkatapos ay kay Lola Conching na abala sa pag-aayos ng mga sangkap. Ang lahat ay mukhang normal para sa iba, ngunit para kay Miguel, wala nang normal mula pa noong umaga. Nang isubo ng customer ang huling kutsara, sumandal siya sa upuan at huminga ng malalim. Wow, ang tapang ng lasa. Naalala ko tuloy yung kaso sa balita, sabi niya habang bahagyang tumatawa. Dahan-dahang lumingon si Miguel. Ang tawa ng customer ay parang normal, ngunit ang kanyang sinabi ay direktang tumama sa pinakamalalim na bahagi ng puso ni Miguel. Anong kaso po, tay? Nag-aalangang tanong ni Miguel. Tinaasan ng kilay ng customer. Yung kaso ng kaldereta na may halong karne ng tao na naging viral kamakailan. Ewan ko kung totoo, pero kung babasahin mo yung balita, sabi nila ganito raw ang texture. Huminto si Miguel sa paghugas ng baso, nanigas ang kanyang kamay sa ere. Lumingon si Lola Conching ng napakabilis. Masyadong mabilis para sa isang taong karaniwang kalmado. Huwag kang basta-basta magsalita, no. Maraming kakatuwang kwento dyan sa labas. Huwag nang dalhin dito. Muling tumawa ang customer, itinaas ang kamay na parabang humihingi ng paumanhin. Pasensya na, la. Biro lang. Ang sarap kasi kung ano-ano tuloy na aalala. Ngunit, alam na alam ni Miguel na ang tawa na iyon ay lalo lamang nagpalala sa sitwasyon. Ang mga salita ng customer ay umalinggaw sa kanyang ulo, bumabangga sa sarili niyang takot, sa kakaibang amoy na naaamoy niya nitong mga nakaraang araw, sa butong natagpuan niya kaninang umaga. Texture na parang karne ng tao. Gusto ni Miguel na itaboy ang isipang iyon ng buong lakas. Ngunit lalo lamang itong naging malinaw. Hinawakan niya ang mesa na may nanginginig na kamay. Nagsimulang maging hindi regular ang kanyang paghinga. Lumakad si Lola Conching patungo sa customer, ngumiti ng bahagya. Kahit na mukhang nagpapanik ang kanyang mga mata kung tititigan ng malapitan. Kain lang po kayo, wag nang mag-isip ng mga kwentong hindi malinaw. Tumango ang customer at agad na nagbayad, pagkatapos ay umalis habang kumakaway. Pagkatapos mawala ng customer, naging tahimik ang karinderya. Ang naririnig lamang ay ang tunog ng kutsarang inilagay ni Lola Conching sa mesa. Tinitigan siya ni Miguel. Maraming tanong ang nag-ipon sa kanyang dibdib. Lahat gustong lumabas ng sabay-sabay. Lola, bakit yung sinabi ng customer kanina parang katulad ng iniisip ko nitong mga nakaraang araw? Hindi sumagot si Lola Conching. Dahan-dahan niyang inayos ang bote ng toyo, na para bang nakatuon sa maliliit na bagay para iwasan ang usapan. Lola, bakit niya sinabi na parang ganoon ang texture? Humina ang boses ni Miguel. Bakit ako rin nakakaamoy ng hindi pangkaraniwang amoy nitong mga nakaraang araw? Bakit iba ang karne? Bakit may nakita akong buto na hindi buto ng kambing? Sa pagkakataong ito, itinigil ni Lola Conching ang kanyang ginagawa. Ang buong katawan niya ay tila nanigas sa katahimikan. Lumingon siya at tinitigan si Miguel ng isang tingin na hindi pa niya nakita sa buong buhay niya. Isang tingin na hindi lang galit, kundi takot at pigil. Naniniwala ka sa sinasabi ng taong hindi mo kilala? Nalilito lang po ako, Lola. Bakit ang lahat ay parang kakaiba? Lumapit si Miguel ng kalahating hakbang, ang kanyang boses ay parang pinaghalong takot at pagtataka na nagbabanggaan sa kanyang dibdib. Umuuwi kayo ng gabi, madumi ang damit ninyo. May kakaibang buto sa basurahan. Yung amoy ng karne. Tama na, sigaw ni Lola Conching. Nagulat si Miguel. Ang boses ng kanyang lola na karaniwang malumanay ay naging malakas at nanginginig. Huwag kang magtanong ng kung ano-ano. May mga bagay na hindi mo dapat malaman, at may mga bagay na kung malalaman mo ay sisirain lang ang pamilyang ito. Natigilan si Miguel. Ang mga salitang iyon ay parang isang malaking pinto na isinara sa kanyang harapan. Ngunit kasabay nito, ang mga salitang iyon ay nagbukas ng isang bagong sugat. May isang lihim na iniingatan ni Lola Conching ng buong lakas.
Isang lihim na nagpagalit sa kanya kapag tinatanong. Isang lihim na marahil ay mas madilim kaysa sa anumang inakala ni Miguel. Noong hapong iyon, habang unti-unting lumulubog ang araw at ang liwanag nito'y tumatama sa dingding ng karinderya, naintindihan ni Miguel ang isang bagay na nagpakilabot sa kanya. May itinatago si Lola Conching, at anuman iyon, itinatago niya ito hindi lamang sa mga taga-barangay, kundi sa kanyang sariling apo. Noong gabing iyon, pagkatapos ng mainit na usapan sa karinderya, umuwi si Miguel na may mabibigat na hakbang. Ang hangin sa gabi mula sa palayan ay may dalang malamig na simoy na karaniwang nakakakalma, ngunit sa pagkakataong ito, lalo lamang nitong pinanginginig ang kanyang katawan. Kulay abo ang langit, ang mga ulap ay dahan-dahang gumugulong na parang may dalang masamang pangitain. Pumasok si Miguel sa kanyang kwarto nang walang sinasabi kay Lola Conching. Isinara niya ang pinto, sumandal sa dingding at huminga ng malalim. Puno ang kanyang dibdib na parang may malaking bato na nakadagan mula sa loob. Umupo siya sa gilid ng kama, nakatitig sa malamig na sahig na kahoy, sinusubukang intindihin kung ano talaga ang nangyayari. Ang mga salita ng kanyang lola ay paulit-ulit sa kanyang isipan. Huwag kang magtanong ng kung ano-ano. May mga bagay na kung malalaman mo ay sisirain lang ang pamilyang ito. Ang pangungusap na iyon ay parang mga basag na salamin na tumusok sa dibdib ni Miguel. Gusto niyang maniwala na pagod lang si Lola Conching, ngunit ang tingin ng kanyang lola kanina ay hindi niya makalimutan. Isang tingin na may itinatagong isang bagay na hindi lamang galit. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, umaasang mawala ang mga isiping iyon, ngunit lalo lamang itong naging malinaw. Ang kakaibang amoy ng karne, ang butong natagpuan sa basurahan, ang bodegang mahigpit na nakasara na parang may itinatagong hindi dapat hawakan. Si Lola Conching na umuuwi ng gabi na may maduming damit. Lahat ng pirasong iyon ay bumuo ng isang madilim na anino sa kanyang isipan. Isang anino na nagpahirap kay Miguel na huminga. Habang lalong lumalalim ang gabi, sinubukan niyang humiga, ngunit nanatiling tensyonado ang kanyang katawan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang butong natagpuan niya kaninang umaga. Nakikita niya ang tingin ni Lola Conching na pagalit na sumasaway sa kanya. Nakikita niya ang bodegang laging nakakandado sa likod ng bahay. Lahat ng iyon ay naghalo-halo at hindi siya pinatulog kahit isang saglit. Sa labas ng kwarto, ang tunog ng hangin na karaniwang nakakakalma ay naging parang mga bulong na nakakagambala. Ang mga dahon ng kawayan sa likod ng bahay ay nagkikiskisan, gumagawa ng tunog na ilek-alek. Binuksan ni Miguel ang kanyang mga mata, muling umupo at niyakap ang kanyang mga tuhod. May isang takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi takot sa mga tunog na iyon, kundi takot sa posibilidad na nabubuhay na siya sa isang kasinungalingan sa loob ng maraming taon nang hindi niya nalalaman. Ilang sandali pa, narinig ang tunog ng mabagal na mga hakbang mula sa sala. Mga hakbang na hindi nagmamadali ngunit matatag. Pinatalas ni Miguel ang kanyang pandinig. Ang mga hakbang ay huminto mismo sa harap ng pinto ng kanyang kwarto. Mabilis ang tibok ng puso ni Miguel. Pinigil niya ang kanyang hininga. Pagkatapos, may narinig siyang ibang tunog. Tunog na parang isang taong huminga ng malalim bago tuluyang umalis. Nakilala ni Miguel ang mga hakbang na iyon. Iyon ang mga hakbang ni Lola Conching. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang mga hakbang na iyon ay hindi nagpakalma sa kanya, sa halip ay lalo pa siyang nabalisa. Nang sa wakas ay naglakas loob siyang sumilip mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang ilaw sa kusina na bahagyang nakasindi. Ang anino ni Lola Conching ay nakatayo ng matagal sa harap ng mesa, hindi gumagalaw na para bang may mabigat na iniisip. Umatras si Miguel papasok sa kwarto bago pa man lumingon ang kanyang lola. Isinara niya muli ang pinto at umupo habang pinipigil ang hininga. Napakatahimik ng bahay. Tanging ang lumang orasan sa dingding ang dahan-dahang tumiktak, sumisira sa katahimikan. Tik-tak! Tik-tak! Bawat tiktak ng orasan ay parang isang paalala na patuloy na lumilipas ang oras patungo sa isang bagay na hindi pa handang harapin ni Miguel. Nang sa wakas ay pilitin niyang humiga muli, may narinig siyang ibang tunog. Isang tunog na nagmumula sa labas ng bahay. Mahina ngunit malinaw. Tunog na parang may dahan-dahang iginagalaw sa lupa sa likod ng bahay. Binuksan ni Miguel ang kanyang mga mata ng malapad. Nanigas ang kanyang katawan.
Ikiniling niya ang kanyang ulo, nakikinig ng mas mabuti. Muling lumitaw ang tunog. Kaskas, na parang may dahan-dahang hinihila malapit sa bodega. Nalunok ni Miguel ang kanyang laway. Mabigat ang kanyang mga binti, ngunit ang pagtataka na maihalong takot ay nagpaupo sa kanya sa gilid ng kama. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Gusto niyang lumabas at tiyakin na maayos ang lahat, ngunit tumatanggi ang kanyang katawan. Nanatili lamang siyang tahimik habang hinahawakan ang kanyang dibdib na mabilis ang tibok. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala ang tunog. Muling bumalot ang katahimikan sa bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay lalong nakakatakot. Sa huli, umupo si Miguel habang yakap-yakap ang kanyang mga tuhod hanggang sa magsimulang sumilip ang bukang liwayway mula sa bintana. Hindi siya natulog. Masakit ang kanyang mga mata, ngunit nanatiling gising ang kanyang isipan, pinagmumultuhan ng mga tunog mula sa likod ng bahay at ng anino ng butong kanyang natagpuan. Nang pumasok ang liwanag ng umaga sa kanyang kwarto, tiyak niyang napagtanto ang isang bagay. Ang kanyang hinala ay hindi na lamang isang kutob. May isang bagay na talagang hindi tama sa bahay na iyon. At anuman ang itinatago ni Lola Conching, lalong nagiging mahirap itago. Ang sumunod na umaga ay may dalang liwanag ng araw na dapat sana'y mainit, ngunit para kay Miguel, ito'y mabigat at nakakasakal. Lumabas siya ng kwarto na may pagod na mga hakbang. Namumugto ang kanyang mga mata dahil sa hindi pagtulog. Sa labas, ang tunog ng mga tandang ay normal. Ngunit para kay Miguel, lahat ay iba. Ang bahay na dati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad ay tila may itinatago na ngayon sa bawat sulok. Habang naglalakad siya patungo sa kusina, naamoy niya ang isang masamang amoy na nagmumula sa likod ng bahay. Ang amoy ay tumutusok sa ilong, na parang isang bagay na nabubulok na sa loob ng ilang araw. Huminto si Miguel sa harap ng pinto sa likod, sinusubukang tiyakin kung saan nanggagaling ang amoy. Dapat sana isariwa ang hangin sa umaga, ngunit napakatindi ng amoy kaya't ilang beses na napalunok si Miguel. Habang bubuksan na sana niya ang pinto, narinig niya ang boses ng kanilang kapitbahay. Tinawag siya ni Aling Nena mula sa labas ng bakod. Miguel, naaamoy mo ba yan? Nagulat si Miguel at dali-daling lumabas. Sa labas, nakatayo si Aling Nena habang tinatakpan ang kanyang ilong ng dulo ng kanyang alampay. Mukhang balisa ang kanyang mukha. Mula sa likod ng bahay niyo, Nong. Amoy ng anong patayan? 2 araw nang umaamoy. Sinubukan ni Miguel ang umiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Baka po dagalang na namatay, Nay. Umiling si Aling Nena. Hindi ganito ang amoy ng daga. Parang amoy ng malaking patay na hayop. Hindi pangkaraniwang amoy. Mag-iingat ka, ha, kung may anuman. Sabihan mo ang mga taga-barangay. Marahang tumango si Miguel. Hindi na siya nakasagot ng marami. Pagkatapos umalis ni Aling Nena, tinitigan ni Miguel ang pinto ng bodega mula sa malayo. Malinaw na nagmumula doon ang amoy. Nasusuka siya, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo. May isang bagay sa likod ng pintong kahoy na iyon. Isang bagay na ayaw niyang makita, ngunit hindi rin niya maaaring ipagwalang bahala. Hindi nagtagal, lumabas si Lola Conching mula sa kanyang kwarto na may maliliit na hakbang na karaniwang mahinahon. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tensyonado ang kanyang mukha. Tumingin ang kanyang mga mata sa paligid ng bahay nang may pagkabalisa at huminto sa tingin ni Miguel. Anong pinag-usapan niyo ni Nena? Natigilan si Miguel. Ang tono ng boses na iyon ay hindi galit, ngunit puno ng hinala. Yumuko si Miguel. Wala po, La. Tungkol lang po sa amoy sa likod ng bahay. Huminga ng malakas si Lola Conching at lumapit. Sinabi ko na, huwag kang makialam sa mga bagay sa likod ng bahay. Huwag kang magtanong, huwag kang makipag-usap sa kahit kanino. Nanahimik si Miguel. Ang mga salita ng kanyang lola ay parang isang pinto na lalong sumasara. Tiningnan niya ng mas matagal ang mukha ng kanyang lola. Sa likod ng mga kulubot, nakita niya ang takot. Hindi takot sa ibang tao, kundi takot sa isang bagay na itinatago sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng ilang sandali, naglakad si Lola Conching patungo sa karinderya nang hindi lumilingon. Nanatiling nakatayo si Miguel, nakatingin sa pinto ng bodega na ngayon ay tila nakatitig pabalik sa kanya.
Sinubukan niyang palakasin ang kanyang loob, ngunit patuloy pa ring naamoy ang masamang amoy na lalong nagpapasuka sa kanya. Noong tanghaling iyon, tumulong si Miguel sa karinderya na may katawang hindi lubos na kalmado. Dumating ang mga customer tulad ng dati, nag-order ng kaldereta na may tawanan at magaang usapan. Hindi nila alam ang alam ni Miguel. Hindi man lang sila naghinala na sa likod ng karinderya ay may isang bagay na mahigpit na itinatago ni Lola Conching. Habang naghahatid ng order, nakita ni Miguel si Isabel mula sa malayo. Ang kaibigan niyang laging nakikinig sa kanya. Kumaway si Isabel. Gumanti ng kaway si Miguel. Kahit na magulo ang kanyang isip, may bahagi sa kanya na gustong magkwento kay Isabel. May malakas na pagnanais na ilabas ang bigat na dumadagan sa kanyang dibdib. Ngunit, hindi siya sigurado kung handa si Isabel na marinig ito. Nang magsimulang humina ang tao sa karinderya bago maghapon, sa wakas ay nagkita sila ni Isabel sa maliit na palaruan malapit sa eskwelahan. Tinitigan siya ni Isabel nang may pag-aalala. Ang putla mo. Anong nangyari? Yumuko si Miguel. Mahirap lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, ngunit masyadong mabigat ang kanyang pasan para itago ng mag-isa. May ikukwento ako, pero huwag mong sasabihin kahit kanino. Tumango si Isabel at lumapit, nakatuon ang buong atensyon kay Miguel. Huminga ng malalim si Miguel at ikinuwento ang lahat. Ikinuwento niya ang kakaibang amoy ng karne, ang buto sa basurahan, ang pagbabago sa kilos ni Lola Conching, ang masamang amoy mula sa likod ng bahay, at ang mga tunog na naririnig niya sa gabi. Nakikinig si Isabel nang hindi pumuputol, ngunit lalong namumutla ang kanyang mukha habang dumadaloy ang kwento ni Miguel. Sa wakas, tinapos ni Miguel ang kanyang kwento na may nanginginig na boses. Tinitigan siya ni Isabel ng matagal. Miguel, hindi na ito biro. Kailangan mong mag-ingat. Kung kailangan, alamin natin kung ano ang laman ng bodega. Nagulat si Miguel. Hindi ka natatakot? Takot, mabilis na sagot ni Isabel. Pero mas takot ako kung mag-isa kang haharapin ang lahat ng ito. Dahil sa mga salitang iyon, naramdaman ni Miguel ang kaunting init sa kanyang dibdib sa gitna ng takot na bumabalot sa kanya. Hindi siya pinagtawanan ni Isabel. Hindi niya itinuring na ang kanyang kwento. Gusto pa niyang tumulong. Ngunit ang desisyong iyon ay hindi isang magaang desisyon. Dahil ang pag-iimbestiga sa bodega ay nangangahulugang pagbubukas ng isang bagay na marahil ay hindi na nila maisasara. At nagsimulang maramdaman ni Miguel na ang katotohanan ay lalong lumalapit, lalong nakakatakot. Noong hapong iyon, pagkatapos ng mahabang pag-uusap sa maliit na palaruan malapit sa eskwelahan, umuwi si Miguel na may mabibigat na hakbang, ngunit medyo gumaan ang kanyang pakiramdam. Kahit papaano, hindi na niya mag-isang pinapasan ang takot. Si Isabel, ang kaibigan niyang kilala niya mula pa noong elementarya, ay piniling maniwala sa kanya. Sa mundong gumuguho sa kanyang paligid, ang tiwalang iyon ay parang isang maliit na haligi na kaya pa niyang kapitan. Ngunit, hindi nagtagal ang pakiramdam na iyon. Nang makarating si Miguel sa harap ng karinderya, muli niyang nakita ang pinto ng bodega mula sa malayo. Nakatayo itong tahimik. Ang kandado nito'y nakasabit na parang isang matang laging nagbabantay. Sa umaga pa lang, nakakatakot na ang pinto, paano pa kaya kapag sumapit ang gabi? Tinitigan niya ito ng matagal na para bang nakatingin sa isang matalik na kaibigan na naging estranghero. Papalapit na ang gabi, nagsimula nang marinig ang mga kulisap mula sa bakuran. Dahan-dahang naging kulay kahel ang langit bago tuluyang lumubog sa dilim. Pagkatapos magsara ang karinderya, pumasok agad si Lola Conching sa kanyang kwarto nang hindi gaanong nagsasalita, iniwan si Miguel na mag-isa sa sala. Umupo si Miguel malapit sa maliit na bintana, nakatingin sa likod bahay na bahagyang nakikita sa liwanag ng buwan. Tama si Isabel. Hindi na siya maaaring manahimik. Kung gusto niyang malaman kung ano talaga ang nangyayari, ang tanging lugar na dapat niyang suriin ay ang bodega. Bago ang gabing iyon, ang bodega ay pinagmumulan lamang ng takot para kay Miguel. Ngayon, ang bodega na iyon ang naging susi para masagot ang lahat ng tanong na sumisikip sa kanyang dibdib sa loob ng ilang linggo. Ngunit, alam na alam ni Miguel na hindi niya ito magagawa sa umaga. Kung makikita siya ni Lola Conching na lumalapit sa bodega, malalaman niya agad at mas lalala pa ang sitwasyon. Kaya naman, nagsimula silang magplano ni Isabel.
Pagkatapos ng simpleng hapunan, bumalik si Miguel sa maliit na palaruan kung saan sila nagkita kanina. Naghihintay na si Isabel na may school bag sa kanyang kandungan at mukhang tensyonado. Umupo sila sa ilalim ng puno ng bayabas, hinahayaang balutin sila ng tunog ng gabi. Unang nagsalita si Isabel. Hindi tayo pwedeng basta-basta pumasok, Miguel. Malaki ang kandado at kapag nahuli ka, siguradong mapapagalitan ka ng husto. Marahang tumango si Miguel. Alam niya iyon. Ngunit anuman ang itinatago sa loob ng bodega ay masyado nang nakakagambala. Hindi na siya maaaring magkunwari. May maliit na bintana sa gilid ng bodega, dahan-dahang sabi ni Isabel. Nakita ko dati noong naglaro ako sa bahay niyo, pero ngayon may takip na tabla. Pero siguradong may siwang. Tumango si Miguel. Naalala niya ang bintanang iyon. Isang maliit na bintana na dati niyang ginagawang silipan kapag naglalaro sila ng taguan noong bata pa siya. Ngunit matagal nang tinakpan ito ni Lola Conching ang tabla at pako. Kung mahahanap natin yung siwang, baka makita natin ang loob, pagpapatuloy ni Isabel. Hindi kailangang pumasok, hindi kailangang hawakan. Titingin lang. Naramdaman ni Miguel na lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit alam niyang makatuwiran ang plano. Siya mismo ay hindi nangahas na piliting buksan ang kandado, ngunit ang pagsilip mula sa siwang ng bintana ay hindi gaanong mapanganib kung mag-iingat sila. Kailan natin gagawin? Tanong ni Miguel. Tinitigan siya ni Isabel. Ngayong gabi. Natigilan si Miguel. Ngayong gabi, ibig sabihin walang oras para pakalmahin ang sarili o mag-ipon ng lakas ng loob. Ngunit mas mabilis nilang malalaman kung ano ang nangyayari, mas mabilis na matitigil ang takot na bumabagabag kay Miguel. Sige, sagot ni Miguel. Sa huli, umuwi muna sila sa kani-kanilang bahay, nagkukunwaring normal ang gabi. Tahimik na naghapunan si Miguel habang si Lola Conching ay nakaupo lamang sa sulok at nagtutupi ng damit. Walang usapan tulad ng dati. Pareho silang lumulubog sa kani-kanilang isipan. Pagkatapos patayin ang ilaw sa bahay at pumasok na si Lola Conching sa kanyang kwarto, naghintay si Miguel ng mga kalahating oras bago lumabas sa pinto sa gilid. Naghihintay na si Isabel sa likod ng puno ng saging malapit sa bakod. Nagtanguan sila at dahan-dahang naglakad patungo sa bodega. Napakaingat ng kanilang mga hakbang. Maging ang paghinga ay pinipigilan kapag mas malakas ang ihip ng hangin. Kalahating buwan ang nakasabit sa langit, nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ang daan patungo sa bodega. Pagdating doon, itinuro ni Isabel ang maliit na bintana sa gilid ng bodega na ngayon ay talagang may takip na tabla. Ngunit nang lumapit sila, nakita ni Miguel na may isang bahagi ng tabla na hindi perpektong nakadikit. Marahil dahil sa katandaan o marahil dahil sa madalas na pag-ulan. May isang maliit na siwang, napakaliit, ngunit sapat para makita ng kaunti ang loob. Nalunok ni Isabel ang kanyang laway. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Sigurado ka? Mahinang tanong ni Isabel. Hindi sumagot si Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit, idinikit ang kanyang mata sa siwang. Malakas ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kanyang kamay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. At nang makalusot ang kanyang mga mata sa dilim ng bodega, may nakita si Miguel. Isang bagay na biglang nagpalamig sa kanyang dugo. Isang bagay na nagpatigil sa kanyang hininga bago pa man siya makapagsalita. Miguel, anong nakikita mo? Bulong ni Isabel. Hindi agad sumagot si Miguel. Hindi niya kaya. Dahil ang tanawin sa loob ng bodega ay hindi lamang kakaiba, hindi lamang kakatwa. Ang tanawin na iyon ay ang unang piraso ng madilim na katotohanan na matagal nang itinatago ni Lola Conching. Nakatayong parang bato si Miguel sa tabi ng bodega. Naninigas ang kanyang katawan, hirap huminga, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tanawin sa likod ng siwang ng tabla. Kahit na isang maliit na bahagi lamang ng silid ang nakikita mula sa maliit na butas, sapat na iyon para manigas ang buong katawan niya. Si Isabel na nakatayo ilang hakbang sa likod ay nagsimulang mabalisa nang makitang hindi gumagalaw si Miguel. Miguel, anong nakikita mo? Dahan-dahang inalis ni Miguel ang kanyang mukha mula sa tabla. Nalalaki ang kanyang mga mata, halos mawala ang kanyang boses nang sumagot siya, may mga damit. Marami. Kumunot ang noo ni Isabel.
Damit? Anong meron doon? Hindi basta-bastang damit, Isabel. Nakakalat sa sahig ng bodega. May jacket. Kilala ko yung jacket na iyon. Nakita ko ng suot ng isang tao. Lumapit si Isabel. Pinigil niya ang kanyang hininga bago idinikit ang kanyang mata sa siwang. Mula doon, nakita ni Isabel kung ano ang ibig sabihin ni Miguel. Sa madilim na silid, ilang luma at punit-punit na damit ang nakatambak sa isang sulok. May pantalon, t-shirt, at isang maliit na maong jacket na kupas na ang kulay. Tinapik ni Isabel ang kanyang bibig. Iyan! Iyan yung jacket ng nawawalang mang-aawit sa kalye. Yung huling kumain sa karinderya ng lola mo. Marahang tumango si Miguel, nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Naaalala ko, Isabel. Naaalala ko yung jacket na iyon. Suot niya iyon noong nakaupo siya sa silya malapit sa pinto. Si Rico, yung batang kalye. Nawala siya 2 araw pagkatapos noon. Hinawakan ni Isabel ang kanyang dibdib. Mukha siyang nalilito kung maniniwala ba o itatanggi ang katotohanang nasa harap ng kanyang mga mata. Miguel, baka mga lumang damit lang yan. Baka iniwan niya rito. Baka. Mabilis na umiling si Miguel. Hindi, Isabel. Walang sinumang nakakapasok sa bodega na iyon kundi si Lola. Walang ibang tao doon at imposible na nandoon ang mga damit na iyon kung hindi. Kung hindi siya ang nagpasok. Hinawakan ni Isabel ang balikat ni Miguel, sinusubukang pakalmahin. Kahit na nanginginig din ang sarili niyang mga daliri. Ano pa ang nasa loob? Muling lumapit si Miguel. Pinilit niya ang sarili na tumingin ng mas malalim kahit na lalong lumalakas ang kanyang takot. Nakikita ko ang isang mahabang mesa, may malalaking kutsilyo. May timba sa sulok. Madilim pero alam ko ang hugis na iyon. Puno ng isang bagay yung timba, madilim ang kulay. Napakadilim. Kinagat ni Isabel ang kanyang labi. Hindi na siya nangahas na magtanong pa. Huminga ng malalim si Miguel, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng kanyang katawan. Isabel, hindi ko alam kung ano ang laman, pero alam ko ang amoy na iyon. Yung amoy na naaamoy ko gabi-gabi. Yung amoy na nagmumula sa likod ng bahay, yung masamang amoy. Amoy na parang patay na hayop na matagal nang iniwan. Matagal na tinitigan ni Isabel si Miguel. Ang kanyang tingin ay puno ng takot, ngunit mayroon ding sakit dahil sa pagkaunawa na ang kanyang kaibigan ay may pinapasa na napakalaking bagay. Kung ganoon, kailangan nating sabihin sa pulis, Miguel. Natigilan si Miguel. Ang mga salitang iyon ay parang isang bagong bigat na dumagan sa kanyang puso. Kung sasabihin ko sa pulis, ibig sabihin, isusuko ko ang sarili kong lola. Ang lola na nagpalaki sa akin mula pagkabata. Ang lola na nagturo sa aking magbasa, na laging tinitiyak na kumakain ako sa gabi, ang lola na mahal ko. Yumuko si Isabel. Ayaw niyang saktan si Miguel, ngunit alam din niya na ang katotohanang nakita nila ay hindi maaaring ipagwalang bahala. Miguel, kung yung nasa loob ng bodega ay talagang pag-aari ng taong nawawala, ibig sabihin, may isang bagay na napakamali. At alam mo yun, hindi ka maaaring manahimik. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata, dahan-dahang tumulo ang kanyang luha. Tama ang sinabi ni Isabel, ngunit ang bigat ng desisyon ay parang bato na dumadagan sa kanyang dibdib. Bigla, may narinig silang tunog ng nabaling sanga mula sa direksyon ng bahay. Crack! Sabay na lumingon sina Miguel at Isabel. Mabilis ang tibok ng kanilang puso. Bumulong si Miguel. Galing yun sa malapit sa pinto sa likod. Baka. Hinila ni Isabel ang kamay ni Miguel. Tara na, umalis na tayo. Ngayon na. Dahan-dahan silang umatras, sinusubukang hindi gumawa ng ingay. Halos hindi marinig ang kanilang mga hakbang sa basang lupa, ngunit may pangalawang tunog na lumitaw. Crack! Sa pagkakataong ito, mas malapit. Mas hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kamay ni Isabel. Nagsimula silang tumakbo ng maliit patungo sa bakod sa gilid, sinusubukang makaalis sa lugar bago pa mailumabas sa pinto. Ngunit nang malapit na sila sa dulo ng bakod, may narinig silang ibang tunog mula sa direksyon ng bahay. Miguel! Ang boses na iyon ay mahina, ngunit malinaw. Napakapamilyar ng boses na iyon kaya't biglang nanigas ang katawan ni Miguel.
Ang boses ni Lola Conching. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata sandali, pinigil ang hininga. Hindi siya lumingon. Nanginginig din ang kamay ni Isabel. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang kanyang mga mata, kinuha ang natitirang lakas ng loob. Lumingon siya. Sa terasa ng bahay, nakatayo si Lola Conching. Ang kanyang katawan ay nababalot ng anino ng gabi. Ngunit malinaw na nakikita ang tingin ng kanyang mga mata. Isang malamig na tingin. Ang tingin ng isang taong alam na may isang bagay na sinusubukang itago ng kanyang apo. Anong ginagawa mo sa labas ng ganitong oras ng gabi? Tanong ni Lola Conching sa mahinang boses. Hindi sumagot si Miguel. Yumuko si Isabel, naninigas ang katawan. Muling lumabas ang tanong. Saan ka galing? Nalunok ni Miguel ang kanyang laway. Tila huminto ang paggalaw ng hangin sa gabi. At alam niyang sa gabing iyon, ang lihim na matagal nang iniingatan ni Lola Conching ay nagsimulang magkabitak-bitak at hindi na niya maaaring magkunwari. Nakatayong naninigas si Miguel sa gilid ng bakod habang mahigpit na hawak ni Isabel ang kanyang kamay. Ang malamig na hangin ng gabi ay lalong naging siksik. Ang tunog ng mga kuliglig na karaniwang nakakakalma ay naging parang mga alinggaw na nagpapabigat sa tensyon. Sa madilim na terasa ng bahay, nakatayo si Lola Conching na may tinging mahirap basahin. Hindi galit, hindi rin gulat. Ngunit may isang bagay na nakatago sa likod ng tingin na iyon. Isang bagay na lalong nagpapahina sa mga binti ni Miguel. Paulit-ulit na tinitigan ni Lola Conching sina Miguel at Isabel na para bang sinusubukang alamin kung ano talaga ang nangyayari. Saan ka galing, Miguel? Muling tanong ni Lola Conching. Sa pagkakataong ito, mas mahina ang kanyang boses, ngunit mas may diin. Nalunok ni Miguel ang kanyang laway. Marahang hinila ni Isabel ang manggas ng kanyang damit, nagbibigay ng pahiwatig na mag-ingat. Hinatid ko lang po si Isabel pauwi, sagot ni Miguel sa paos na boses, nanginginig ang kanyang mga labi. Alam niyang hindi lubos na totoo ang sagot na iyon, ngunit wala siyang ibang mas kapanipaniwalang sagot. Hindi agad sumagot si Lola Conching. Matagal niya silang tinitigan, na para bang bawat maliit na kilos ni Miguel ay tinitimbang at sinusuri. Hinatid pa uwi ng ganitong oras ng gabi, dahan-dahang sabi ni Lola Conching. Bumaba siya mula sa terasa, papalapit. Bawat hakbang ay nagpapahirap sa paghinga ni Miguel. Medyo umatras si Isabel, ngunit nanatiling nakatayo si Miguel, hindi nangangahas na gumalaw. Kung hinatid mo lang siya pa uwi, bakit ka galing sa direksyon ng bodega? Muling tanong ni Lola Conching. Walang emosyon ang kanyang boses, ngunit iyon mismo ang lalong nagpatakot kay Miguel. Binuksan ni Isabel ang kanyang bibig para sumagot, ngunit dali-daling umiling si Miguel, sinasabihan siyang manahimik. Alam niyang hindi ito ang tamang oras para magsalita ng basta-basta. Sinubukan ni Miguel na ayusin ang kanyang paghinga. Umiikot lang po ako dito, La. Madilim po kasi sa harap. Huminto si Lola Conching mismo sa harap nila. Napakalapit niya kaya't naaamoy ni Miguel ang amoy ng asite de manzanilla na karaniwang ginagamit ng kanyang lola para painitin ang katawan. Dati, ang amoy na iyon ay nagpapakalma kay Miguel. Ngayon, ang parehong amoy ay sumisikip sa kanyang dibdib. Ibinaling ni Lola Conching ang kanyang tingin kay Isabel. Isabel, umuwi ka na. Huwag ka nang pumunta rito ng gabi. Magalang ang tono ng kanyang boses, ngunit malinaw ang tensyon. Mabilis na tumango si Isabel. Kahit namumutla ang kanyang mukha, binitawan niya ang kanyang pagkakahawak sa kamay ni Miguel. Uwi na ako, Miguel, pabulong niyang sinabi. Tumango lamang si Miguel. Umatras si Isabel ng ilang hakbang bago lumingon at mabilis na naglakad patungo sa eskinita. Nang medyo malayo na si Isabel, tinawag ni Lola Conching si Miguel sa mas mahinang boses. Miguel, sumama ka sa akin sandali. Naramdaman ni Miguel na mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naunang maglakad si Lola Conching patungo sa sala, hindi lumilingon na para bang sigurado siyang susunod si Miguel. At tama nga, sinundan ni Miguel ang mga hakbang ng kanyang lola na may mga binting ng hihina. Pagpasok nila sa bahay, mas masikip ang pakiramdam sa loob. Ang ilaw ng gasera sa sala ay nagbibigay ng madilim na liwanag. Umupo si Lola Conching sa lumang silyang kahoy, habang nakatayo si Miguel sa harap niya. Tatanungin kita ulit, saan ka galing? Yumuko si Miguel. Hirap siyang huminga.
Alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang totoo. Kung sasabihin niyang sinilip niya ang bodega, mas lalala ang lahat. Naglakad-lakad lang po ako sandali, la. Puno po ang isip ko, kailangan ko ng hangin. Ipinikit ni Lola Conching ang kanyang mga mata, huminga ng malalim at muling binuksan ang mga ito. Miguel, ikaw ang nag-iisang apo na mayroon ako. Ayaw ko lang na makialam ka sa mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Nagbago ang tono ng kanyang boses, naging malumanay, ngunit naramdaman ni Miguel ang ibang emosyon na nakatago. Isang bagay na parang takot. Hinawakan ni Lola Conching ang kamay ni Miguel ng kanyang mga kulubot na daliri. Huwag kang lalapit sa bodega, mapanganib doon. Puno ng daga, maraming bagay na maaaring mahulog at makasakit sa iyo. Ayaw kong masaktan ka. Marahang tumango si Miguel. Ngunit alam niyang masyadong gawa-gawa ang dahilan. Hindi kailangan ng komplikadong dahilan para sa isang ordinaryong bodega, ngunit ang bodegang ito ay hindi ordinaryo. Tinitigan siya ni Lola Conching ng mas malalim. Naiintindihan mo ba, Miguel? Pilit na tumango si Miguel. Opo, la. Binitawan ni Lola Conching ang kanyang pagkakahawak at dahan-dahang sumandal sa upuan. Mukha siyang pagod na para bang may pinapasa na hindi niya ibinabahagi sa sinuman. Gabi na, matulog ka na. Yumuko si Miguel at naglakad patungo sa kanyang kwarto. Nang isara niya ang pinto, hindi niya napigilang huminga ng maluwag at kasabay nito'y matakot. Sumandal siya sa dingding, sinusubukang bumalik sa sarili mula sa tensyon na kanyang hinarap. Ngunit nang hihiga na sana siya, may narinig siyang maliit na tunog mula sa labas ng kwarto na muling nagpagising sa kanya. Ang tunog ay napakahina, na parang isang taong nagpipigil ng iyak. Tumayo si Miguel at binuksan ng bahagya ang pinto. Mula sa sala, nakita niya ang anyo ni Lola Conching na mag-isang nakaupo sa silya. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang gumagalaw pataas at pababa, na parang isang taong masyadong pagod na para umiyak, ngunit wala ng lakas para pigilan ang sarili. Isinara ni Miguel ang pinto, namuo ang luha sa kanyang mga mata. Dati, takot lamang ang nararamdaman niya, ngayon, mayroon na ring awa. Dahil anuman ang itinatago ni Lola Conching, malinaw na ang bigat na iyon ay sumisira na sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Ngunit, ang awa ay hindi sapat para burahin ang takot na lalong lumalaki. At noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, napagtanto ni Miguel na nasa bingit siya ng isang mahirap na desisyon na maaaring magbago sa buhay nilang dalawa. Pagkatapos ng mahabang gabi na nagpabigat sa kanyang dibdib at hindi tumigil sa pag-ikot ang kanyang isipan, ang umaga sa San Nicolas ay dumating ng walang anumang ginhawa. Isang manipis na hamog ang bumalot sa bakuran. Nakasabit pa rin ang mga hamog sa mga dahon ng saging. Ngunit para kay Miguel, lahat ng iyon ay parang mga palamuti na wala ng kahulugan. Nagising siya na may bigat sa dibdib, na parang may malaking bato na nakadagan mula sa loob. Namumugto ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan, at magulo ang kanyang isipan. Umupo siya sa gilid ng kama ng ilang sandali, sinusubukang ayusin ang kanyang paghinga. Ngunit habang sinusubukan niyang kumalma, lalong lumalakas ang anino ng bodega sa kanyang isipan. Ang mga luma at punit-punit na damit sa sulok, ang mesa na may mahahabang kutsilyo, ang timba na may maitim na likido. Lahat ay nagpapalit-palit na hindi maalis ni Miguel ang pangingilabot. Pagkatapos mag-ipon ng lakas, lumabas siya ng kwarto. Tahimik ang sala. Nauna nang magbukas ng karinderya si Lola Conching. Naririnig ni Miguel ang boses ng mga dumarating na customer, ang tunog ng kutsarang nag-uumpugan sa mangkok, at ang maliliit na tawanan na karaniwang tanda ng umaga sa kanilang karinderya. Ngunit noong umagang iyon, ang mga tunog na iyon ay parang maliliit na saksak na nagpapaalala kay Miguel sa mapait na katotohanan. Ang mga taong tumatawa ay walang alam. Nakaupo sila sa karinderya na mukhang mainit at simple nang walang anumang hinala na sa likod ng dingding ng kusina ay may isang lugar na nagtatago ng isang bagay na mas madilim kaysa sa kanilang maiisip. May mabibigat na hakbang, pumunta si Miguel sa kusina at nagsimulang maghugas ng mga plato. Otomatikong gumagalaw ang kanyang mga kamay, ngunit lumilipad ang kanyang isipan. Sa tuwing naaamoy niya ang amoy ng karning nilalaga sa malaking kaldero, naninikip ang kanyang dibdib. Hindi na niya maipagkaiba kung alin ang amoy ng ordinaryong karne at kung alin ang kahina-hinalang amoy. Lahat ay parang isang banta.
Biglang nahulog ang isang kutsara na nagpagulat kay Miguel. Lumingon siya at nakita ang isang customer na nasa katanghaliang gulang na mag-isang nakaupo sa sulok. Dahan-dahan niyang sinubo ang kaldereta habang tumatango ng may kasiyahan. Wow, lalong tumatapang ang lasa, la. Ewan ko kung anong sangkap ang gamit niyo, pero sa tuwing kumakain ako rito, laging iba. Umiti ng bahagya si Lola Conching habang sumasagot sa mahinahong tono. Lumang recipe, nong. Recipe ng pamilya. Naramdaman ni Miguel na nanginginig ang kanyang dibdib. Ang mga salitang i-recipe ng pamilya ay parang isang sampal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang pakalmahin ang sarili, ngunit muling yumanig sa kanyang isipan ang boses ng customer. Pero naalala ko yung balita, la. Yung sinasabing may karinderya ng kaldereta sa ibang lugar na nahuling gumagamit ng karne ng tao. Mabilis na lumingon si Lola Conching, nawala ang kanyang ngiti. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, puro chismis lang iyan ng mga taong gustong magkalat ng masamang balita. Tumawa ng bahagya ang customer. Kwento lang, pero yung lasa kasi, kakaiba pero masarap, parang yung inilarawan sa balita. Naramdaman ni Miguel na hirap siyang huminga, nanginginig ang kanyang kamay kaya't halos mahulog ang plato na hawak niya. Biglang tumayo si Lola Conching at lumapit sa mesa ng customer. Kain lang po kayo, nong. Huwag nang alalahanin yung mga kakatwang bagay. Nanatiling kalmado ang tono ng kanyang boses, ngunit nakita ni Miguel ang tensyon sa kanyang panga. Tumango nang may pagkailang ang customer at bumalik sa pagkain. Pagkatapos umalis ng lalaki, naging mas tahimik ang karinderya. Tanging si Miguel, si Lola Conching, at ang tunog ng lumang electric fan na mabagal na umiikot. Naramdaman ni Miguel na lalong bumibigat ang sitwasyon. Tinitigan niya si Lola Conching na nag-aayos ng mga plato. Malinaw ang pagod sa mukha ng kanyang lola, ngunit mayroon ding isang bagay na hindi malilimutan ni Miguel. Ang tingin kagabi. Ang tingin ng isang taong alam na may isang pader ng lihim na nagsisimulang magkabitak-bitak. Nang tuluyang wala ng tao sa karinderya, tiningnan ni Lola Conching si Miguel at sinabi sa mahinang boses, Miguel, gusto mo pa bang magtanong tungkol sa bodega? Natigilan si Miguel. Biglaan ang tanong, ngunit naramdaman niya ang ibang tono kaysa dati. Hindi banta, hindi rin galit, kundi isang bagay na parang desperasyon. Bakit po niyo naitanong, la, sinubukan ni Miguel na manatiling kalmado. Dahan-dahang umupo si Lola Conching, sumandal sa upuan. Naging malungkot ang kanyang mukha. Dahil alam kong may nakita ka na. Baka kaunti, baka marami, pero may nakita ka na. Nalunok ni Miguel ang kanyang laway. Ang mga salitang iyon ay lalong nagpabalisa sa kanya. Huminga ng malalim si Lola Conching. Miguel, apo kita. Ang buhay mo, ang kinabukasan mo, lahat ng ginagawa ko ay para sa'yo, para sa karinderyang ito, para sa pamilya natin. Pero may mga bagay na kapag nalaman mo, hindi ka na makakabalik sa dati. Halos hindi makahinga si Miguel. Tila nakatali ang hangin sa kusina. Tumingin si Lola Conching sa direksyon ng bodega na para bang ang silid na iyon ay ang kanyang habambuhay na pasanin. May isang lihim na itinago ko sa loob ng maraming taon. Isang lihim na hindi dapat malaman ng iba, hindi dapat buksan, hindi dapat hawakan. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Ano po yung lihim na iyon? Umiling si Lola Conching. Hindi pa oras para malaman mo, pero kung patuloy kang magtatanong, patuloy na maghahanap, masasaktan ka. Dadalhin mo ang sarili mo sa isang lugar na hindi mo na mababalikan. Hinawakan ni Miguel ang dulo ng kanyang damit para pakalmahin ang sarili. Gusto ko lang pong malaman, la. Bakit ang lahat ay parang kakaiba? Bakit may masamang amoy sa likod ng bahay? Bakit may kakaibang tunog sa gabi? Bakit iba ang karne? Tinakpan ni Lola Conching ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Hindi pa kailanman nakita ni Miguel na ganito ang kanyang lola. Hindi mo maiintindihan, Miguel. Ang mga lihim ng pamilya ay minsan kailangang manatiling lihim. Hindi lahat ng katotohanan ay mabuting ibunyag. Naramdaman ni Miguel na sumasakit ang kanyang puso. Pero apo niyo po ako. Bakit hindi ko pwedeng malaman? Tinitigan siya ni Lola Conching na may namumuong luha sa mga mata. Dahil apo kita, ikaw ang pinakakailangan kong protektahan.
Ang mga salitang iyon ay nakabitin sa hangin, nagbibigay ng pakiramdam ng init at kasabay nito ay takot. Ngunit may nagbago sa araw na iyon. Sa unang pagkakataon, hindi pinagalitan ni Lola Conching si Miguel dahil sa pagtatanong. Sa unang pagkakataon, narinig na basag ang boses ng kanyang lola. Na para bang ang lihim ay masyado ng mabigat para pasanin. At lalong naging sigurado si Miguel na ang katotohanan ay hindi lamang madilim, ito ay mapanganib. Noong gabing iyon, umulan ng manipis sa San Nicolas mula pa dapit hapon. Karaniwan, ang ganitong ulan ay nagdadala ng kapayapaan. Ang tubig na bumabagsak sa lupa ay naglalabas ng sariwang amoy at ang tunog ng patak nito ay nagbibigay ng banayad na ritmo sa sinumang nagpapahinga. Ngunit noong gabing iyon para kay Miguel, ang ulan ay hindi nagdala ng kapayapaan, sa halip ay lalong nagpabalisa sa kanya. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap nila ni Lola Conching sa karinderya kaninang tanghali, nagkulong si Miguel sa kanyang kwarto. Nang magsara ang karinderya, umupo siya sa sulok ng kwarto. Niyakap ang kanyang mga tuhod, at nakatitig sa bintana na ngayon ay may mga patak ng tubig. Mabigat ang kanyang ulo sa dami ng iniisip. Ang mga salita ng kanyang lola ay paulit-ulit na umaalingaungaw. Ang mga lihim ng pamilya ay minsan kailangang manatiling lihim. Kinagat ni Miguel ang kanyang labi. Habang lalong pinagbabawalan siya ni Lola Conching na maghanap, lalong lumalakas ang pagnanais ni Miguel na alamin kung ano talaga ang nangyayari. Nang halos mag-alas 9 na ng gabi, narinig ang mga hakbang ni Lola Conching mula sa kusina. Sumilit si Miguel mula sa siwang ng pinto. Nakita niya ang kanyang lola na sinindihan ang maliit na ilaw malapit sa kalan at itinupi ang manggas ng kanyang damit. Sa mesa, may isang itim na sako na mukhang mabigat. Natigilan si Miguel. Hindi pa niya nakita ang sakong iyon sa umaga. Nang walang pag-aalinlangan, dahan-dahang binuhat ni Lola Conching ang sako at lumabas sa pinto sa likod ng karinderya na direktang patungo sa taniman ng kamoting kahoy at sa maliit na daanan patungo sa gilid ng gubat ng barangay. Natigilan sandali si Miguel bago kusa ng gumalaw ang kanyang katawan. Alam niyang kung hahayaan niyang lumipas ang gabing iyon, marahil ay hindi na niya muling mahahanap ang lakas ng loob. Naghintay siya ng mga 1 minuto para magkaroon ng sapat na distansya sa pagitan nila. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumabas sa pinto sa gilid, tinitiyak na walang ingay na magpapalingon kay Lola Conching. Medyo madulas ang lupa dahil sa manipis na ulan, ngunit maingat pa ring humakbang si Miguel. Sa malayo, nakita niya ang anino ni Lola Conching na naglalakad ng may matatag na hakbang. Kahit na may dala siyang sako na malinaw na mabigat, maliit ang anyo ng matanda sa ilalim ng dahon ng saging na ginagamit niyang payong. Tinitigan ni Miguel ang likod ng kanyang lola na may magkahalong damdamin. May pagmamahal, may takot, at mayroon ding hindi paniniwala. Naglakad si Lola Conching patungo sa maliit na gubat na tinatawag ng mga residente na gubat sa likod ng sementeryo. Hindi ito isang makapal na gubat, kundi mga palumpong at maliliit na puno na matagal nang hindi dinadaanan ng tao. Karaniwan, iniiwasan ito ng mga residente dahil madalas may naaamoy na patay na hayop doon. Kahit na walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang dahilan. Binilisan ni Miguel ang kanyang hakbang nang magsimulang lumayo ang kanilang distansya. Nagtago siya sa likod ng isang lumang puno ng langka nang makita niyang huminto si Lola Conching sa gilid ng isang maliit na sapa na marumi ang tubig. Hindi ito isang lugar kung saan kumukuha ng tubig ang mga tao dahil minsan ay may dalang hindi malinaw na basura. May dahan-dahan ngunit sanay na kilos, inilagay ni Lola Conching ang sako sa basang lupa, yumuko at bahagyang binuksan ang tali. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Mula sa siwang ng sako, nakita niya ang kislap ng isang madilim na pula. Biglang nanlamig ang kanyang puso. Ano man ang nasa loob ng sako ay hindi isang bagay na gusto niyang makita, ngunit alam niyang kailangan niyang malaman. Isinara muli ni Lola Conching ang sako at hinila ito patungo sa mas makapal na palumpong. Ang tunog ng paghila ay parang tumutusok sa tainga ni Miguel, nagpatayo sa kanyang mga balahibo. Ang manipis na ulan ay nagpadagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Pagkatapos makahanap ng lugar na sa tingin niya ay sapat na ligtas, sinimulan ni Lola Conching na tabunan ang sako ng basang lupa at mga tuyong sanga. Mabilis at tiyak ang kanyang mga kilos, na parang isang taong nakagawa na nito ng higit sa 1 beses.
Tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang halos lumabas na sigaw. Gusto niyang itanggi ang lahat ng kanyang nakikita. Ngunit habang lalo niyang pinagmamasdan, lalong nagiging malinaw na hindi ito ang unang beses na ginawa ito ng kanyang lola. At malamang hindi rin ito ang huli. Nang matapos ni Lola Conching natabunan ang sako, tumingin siya sa paligid ng may mapagbantay na tingin. Pagkatapos, huminga siya ng malalim at naglakad pabalik sa parehong daan. Naghintay si Miguel hanggang mawala sa paningin ang kanyang lola bago tuluyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang mga binti nang lumapit siya sa lokasyon ng sako. Agad na tumusok sa kanyang ilong ang malakas na amoy ng lansa. Nalunok niya ang kanyang laway, sinusubukang kumbinsihin ang sarili na baka karne lang iyon ng baka o kambing na nabulok. Ngunit hindi naniniwala ang kanyang puso. May nanginginig na kamay, inalis ni Miguel ang mga sanga na kakatambak lang ni Lola Conching. Dumikit ang putik sa kanyang mga kamay, ngunit wala siyang pakialam. Hinila niya ang dulo ng sako at dahan-dahang binuksan ang tali. Biglang tumigil ang ulan, o marahil ay tila tumigil ang mundo sa kanyang paligid. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Sa loob ng sako, may mga piraso ng karne na masyadong maputla para matawag na karne ng hayop. Ang mga hibla nito ay pino, hindi regular ang hugis. At sa isang bahagi nito, may isang bagay na nagpasigaw sa kanya. Isang daliri ng tao, buo pa, may kuko pa. Dahan-dahang umatras si Miguel at napaupo sa basang lupa. Dumaloy ang luha nang hindi niya mapigilan. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa pangingilabot na tumusok hanggang sa kanyang mga buto. Diyos ko, ang lola ko, ano ba talaga ang ginagawa niya? Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang dalawang kamay. Sumikip ang kanyang dibdib. Ang mundong kilala niya ay gumuho sa isang iglap. Ang karinderya kung saan siya lumaki, ang kusina na mahal niya, ang mga kamay ng kanyang lola na laging mahigpit na humahawak sa kanya. Lahat ay naging isang madilim at nakakatakot na anino. Sinubukan ni Miguel na tumayo, ngunit nanghihina ang kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang sumigaw, gusto niyang gisingin ang buong barangay. Ngunit hindi lumabas ang kanyang boses. Tanging isang pigil na hikbi ang nagpayanig sa kanyang katawan. Nang sa wakas ay pilitin niyang tumayo, tumingin siya sa direksyon ng gubat, pagkatapos ay sa direksyon ng kanilang bahay. Wasak ang kanyang puso. Noong gabing iyon, isang bagay ang tiyak na nalaman ni Miguel. Hindi na siya maaaring magkunwari, hindi na niya maaaring ipagtanggol ang kanyang lola, hindi na niya maaaring pagtakpan ang kanyang natuklasan. At kasabay nito, alam niyang ang kanyang mga susunod na hakbang ay magtatakda ng lahat. Ang araw pagkatapos ng nakakakilabot na gabi sa gilid ng gubat, biglang nagbago ang sitwasyon sa San Nicolas. Ang maliit na barangay na karaniwang payapa ay biglang napuno ng mga bulungan tungkol sa isang nawawalang mang-aawit sa kalye. Ang pangalan niya ay Rico, isang kabataang naglalakbay na madalas makita sa palengke at plaza, tumutugtog ng kanyang lumang gitara habang humingiti sa sinumang dumadaan. Maraming residente ang nakakakilala sa kanya bilang isang magiliw na tao na hindi kailanman ng gulo. Ang balita ng pagkawala ni Rico ay kumalat mula bibig-bibig. Habang tumatagal, lalong lumalakas. Sabi ng mga residente, huling nakita si Rico 3 araw na ang nakalipas. At isang maliit na katotohanan na halos hindi makahinga si Miguel ay ang sinasabi ng ilan na si Rico ay kumain sa karinderya ni Lola Conching bago mawala. Nang magsimulang kumalat ang balitang iyon, nakaupo si Miguel sa bangko malapit sa lababo. Malamig ang kanyang mga kamay at parang nawala ng lakas ang kanyang mga binti. Sa harap ng karinderya, 2 pulis na may maayos na uniporme ang nakatayo habang nakikipag-usap sa ilang residente. Isa sa kanila ay may makapal na bigote at malaking katawan. May dala siyang maliit na notebook habang paminsan-minsang tumitingin sa direksyon ng karinderya. Hindi nagtagal, pumasok ang 2 pulis. Ang maingay na karinderya ay biglang tumahimik. Ilang customer ang huminto sa pagkain, ang iba naman ay nagkunwaring abala sa pagyuko. Nanatiling nakatayo si Lola Conching sa likod ng mesa, nag-aayos ng mga mangkok at plato, at mumiti ng bahagya tulad ng dati. May tutulong po ba ako, sir? Tanong ni Lola Conching sa mahinahong boses. Lumapit ang pulis na may bigote at binuksan ang kanyang notebook. Gusto po naming magtanong tungkol sa isang nawawalang mang-aawit sa kalye.
Ang pangalan niya ay Rico. Sabi po, huling nakita siyang kumakain dito. Nanghina ang kamay ni Miguel. Halos mabitawan niya ang basong hinuhugasan. Dali-dali niya itong inilagay para hindi mabasag. Hirap siyang huminga ngunit sinubukan niyang manatiling neutral ang kanyang mukha. Sumagot si Lola Conching ng may tiyak na boses. Ah, opo, sir. Dumaan po siya, kumain sandali. Pagkatapos, umalis din agad. Tumango ang pulis habang nagsusulat. Mayroon po ba kayong napansin na kahina-hinala noong panahong iyon? Mayroon po ba kayong napansin na kakaiba? Wala po, sir. Ang mga kumakain lang tapos umaalis. Maraming customer ang dumarating at umaalis. Hindi ko po sila kabisado isa-isa. Muling nagsulat ang pulis at tiningnan ang buong karinderya. Huminto sandali ang kanyang mga mata sa direksyon ni Miguel. Dali-daling yumuko si Miguel, nagkunwaring abala sa mga plato. Pagkatapos ng ilang karagdagang tanong, isinara ng pulis ang kanyang libro. Kung mayroon po kayong ibang impormasyon, pakisabi po sa amin. Ito po ang card ng aming opisina. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag. Tinanggap ni Lola Conching ang card, dahan-dahang inilagay sa mesa. Sige po, sir. Sana po makita na yung bata. Kawawa naman kung nawawala. Nagbigay ng maliit na saludo ang mga pulis at lumabas ng karinderya. Muling gumalaw ang mga tao. Ngunit hindi tulad ng dati. Ilang customer ang nagbubulungan, ang ilan ay nagtitinginan, ngunit walang sinumang nangahas na sabihin ang takot na biglang lumitaw. Tinitigan ni Miguel mula sa likod ng lababo. Nakita niya ang likod ng kanyang lola. Ang likod na dati niyang pinaniniwalaan na pinakaligtas na lugar sa mundo, ngayon, ang likod na iyon ang nagpapanginig sa kanya. Nang malayo na ang mga pulis, isang customer na nakaupo sa sulok ang mahinang nagsabi sa kanyang kasama, nakita ko yung mang-aawit na yun bago nawala, dumaan dito, kumain tapos mag-isang umalis. Nakakatakot din eh. Sumagot ang kanyang kasama, nga. Sabi nila, pagkatapos noon, wala nang nakakita sa kanya. Naramdaman ni Miguel na tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang leg. Ang mga salitang iyon ay parang mga bato na tumama sa kanyang dibdib. Sa gabi pagkatapos magsara ang karinderya, muling nabalisa si Miguel. Ang pagtulog ay hindi na isang lugar para magpahinga. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang sako, nakikita niya ang daliri ng tao na sumisilip mula sa likod ng maputlang karne. At ang pinaka-nakakasakit ay ang anino ng mukha ni Rico, ang batang mang-aawit na ngayon ay hinahanap ng buong barangay. Hindi alam ni Miguel kung ang daliri na iyon ay kay Rico, ngunit ang anino ay masyadong malakas, masyadong nakakasakal. Sa sumunod na gabi, nang mag-2:00 na ng madaling araw, nagising si Miguel na hirap huminga. Napanaginipan niyang nasa gitna siya ng gubat. Nakita niya si Rico na nakatayo na may sira-sirang damit. Maputla ang kanyang mukha at puno ng sugat. Tinawag siya ni Rico sa paos na boses. Tulong, Miguel. Bakit ka nananahimik lang? Biglang umupo si Miguel sa kanyang kama. Nanginginig ng husto ang kanyang katawan. Basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang noo. Hinawakan niya ang kanyang ulo at bumulong ng mahina. Totoo ba yun? Totoo bang daliri niya yun? Kinabukasan, lalong kumalat ang balita ng pagkawala ni Rico. Sa kapihan, pinag-uusapan ito ng mga kabataan sa mahinang boses. May mga nagsasabing biktima ng hold-up, may nagsasabing biktima ng organ trafficking. Mayroon ding nagsasabing marahil ay tumakas lang si Rico papuntang syudad. Ngunit, walang sinuman sa kanila ang bumanggit ng bagay na kinatatakutan ni Miguel. Noong hapong iyon, dumating si Isabel sa karinderya na may maputlang mukha. Miguel, narinig ko sa pulis. Sabi nila, may nakakita raw kay Rico na pumasok sa eskinita sa likod ng bahay niyo noong gabi bago siya nawala. Natigilan si Miguel, nawala ang kanyang boses. Nakatingin lamang siya kay Isabel na may nanlalaking mata. Hinawakan ni Isabel ang braso ni Miguel. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Tinakpan ni Miguel ang kanyang mukha. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Hindi ko kaya, Isabel. Hindi ko kaya. Kung ako. Ibig sabihin, baka may iba pang nawawala, pabulong na sabi ni Isabel.
Ang mga salitang iyon ay mas malakas na tumama kay Miguel kaysa sa hangin ng gabi. Kinagat niya ang kanyang labi hanggang sa maglasang maalat, pinipigilan ang halos lumabas na iyak. Ang lahat ay parang isang masamang panaginip na hindi natatapos. At alam ni Miguel na anuman ang pipiliin niya pagkatapos nito ay magbabago sa kanyang buhay. Mula nang mapuno ng balita tungkol sa pagkawala ni Rico ang San Nicolas, hindi na kailanman naging tunay na payapa ang puso ni Miguel. Bawat umaga, gumigising siya na may hirap sa paghinga. Bawat gabi, ipinipikit niya ang kanyang mga mata na may takot na patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang madilim na bodega ay laging lumilitaw sa kanyang isipan. Ang timba na may lamang madilim na pulang likido, ang mga damit ng biktima na nakasabit sa lumang pako, ang mga supot ng karne na may mga petsa. Lahat ay parang mga anino na patuloy na humihila sa kanya, pabalik sa gabi kung kailan niya binuksan ang ipinagbabawal na pinto. Ngunit, ang pinaka-nakakabagabag ay hindi ang nakakatakot na tanawin. Ang pinakatumutusok ay ang katotohanan na ang gumawa nito ay si Lola Conching, ang babaeng mula pagkabata ay itinuring niyang tagapagtanggol, tahanan, at nag-iisang pamilyang natitira. Noong gabing iyon, habang nakaupo siya sa gilid ng kama na maihawak na cellphone, alam ni Miguel na wala nang daan pabalik, wala nang posibilidad na magkunwari. Hindi na niya maaaring ipikit ang kanyang mga mata habang may ibang maaaring maging susunod na biktima. May nanginginig na kamay, nag-type siya ng maikling mensahe sa pulis. Isang mensahe na sa huli ay nagbago sa buhay ng lahat, kasama na ang kanyang sarili at si Lola Conching. Nang maipadala ang mensahe, naramdaman ni Miguel na parang may malaking bigat na dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung tama ang kanyang ginawa, ngunit alam niyang ang pananahimik ay gagawin siyang bahagi ng krimen at hindi niya iyon matatanggap. Ngunit iba ang sinabi ng tadhana. Si Lola Conching pala ay mas matalas ang pakiramdam kaysa sa inaakala niya. Habang lalabas na sana si Miguel ng kwarto, narinig niya ang tunog ng isang aparador na marahas na binuksan. Sumilik siya ng bahagya mula sa likod ng pinto. Doon, si Lola Conching ay naglalagay ng mga damit at maliliit na gamit sa isang lumang bag. Maputla ang kanyang mukha, hirap huminga. Mukha siyang isang taong matagal nang may pinipigilan. Mahina ngunit malinaw ang boses ng kanyang lola. Siguradong nagsumbong na si Miguel. Kailangan ko nang umalis. Dapat mawala lahat bago dumating ang mga pulis. Natigilan si Miguel. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Nang aalis na sana si Lola Conching, lumabas si Miguel ng kwarto at tinawag siya. Lola, huwag po kayong umalis. Makakahanap po tayo ng paraan. Pakiusap, huwag po kayong umalis. Ngunit, tinitigan lamang siya ni Lola Conching na may mga matang wala ng laman, mga matang nawalan na ng pag-asa. Walang paraan para sa mga taong tulad ko, no. Wala na. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, tumakbo siya palabas ng bahay patungo sa bodega sa likod. Nagpanik si Miguel at agad siyang hinabol. Lola, huwag po kayong gumawa ng kahit ano. Ngunit bukas na ang pinto ng bodega at ang sumunod na nakita ni Miguel ay nagpatigil sa kanya. Sinindihan ni Lola Conching ang isang pusporo at sinunog ang isang tumpok ng mga tela at plastik sa sulok. Agad na kumalat ang apoy dahil basa pa ang sahig ng bodega ng isang hindi kilalang likido. Lola, tigilan niyo po yan. Maaayos pa po natin to. Lumingon sandali si Lola Conching na may maliit na ngiti na lalong nagpasakit sa dibdib ni Miguel. Patawarin mo ako, Miguel. Ito lang ang tanging paraan para hindi ka madamay. Itinapon niya ang pangalawang pusporo sa direksyon ng mesang kahoy na puno ng matutulis na gamit. Lumaki ang apoy sa loob ng ilang segundo. Nagsimulang mapuno ng usok ang silid. Umatras si Miguel na may panik, sinusubukang humanap ng paraan para makapasok at hilahin ang kanyang lola palabas. Ngunit si Lola Conching ay lumakad patungo sa maliit na pinto sa likod ng bodega. Ang pinto na patungo sa taniman ng kamoteng kahoy at sa madilim na daan papunta sa gubat sa likod ng sementeryo. Kailangan ko nang umalis, bulong niya. Pagkatapos, nawala si Lola Conching sa dilim. Sumigaw si Miguel ng buong lakas. Lola! Lola, huwag po kayong umalis. Ngunit ang kanyang sigaw ay nilamon ng tunog ng maliit na pagsabog mula sa loob ng bodega. Mabilis na kumalat ang apoy, nilamon ang kahoy, kortina, at maging ang mga dingding ng karinderya na marupok na dahil sa katandaan.
Sa loob ng ilang minuto, lumaki ang apoy at umabot sa langit. Nagtakbuhan ang mga taga-barangay na may panik, kumuha ng mga timba at tumawag sa mga bombero. Narinig ang mga sirena ng pulis at bombero na papalapit. Walang pakialam si Miguel sa apoy. Wala siyang pakialam sa mga residenteng pumipigil sa kanya. Gusto lamang niyang habulin ang kanyang lola na tumakas papunta sa gubat. Tinahak niya ang taniman ng kamoting kahoy, dumaan sa basang damuhan, at tinawag ang pangalan ng kanyang lola ng paulit-ulit. Ngunit walang sagot. Walang anyo ng matandang naglalakad ng paika-ika. Walang tunog ng nabaling dahon. Tanging katahimikan. Isang masakit na katahimikan. Sa huli, pinigilan ng mga pulis si Miguel bago pa siya makapasok ng malalim sa gubat. Bata, hindi ka pwedeng pumasok. Ikaw ang pangunahing saksi. Delikado dyan sa loob. Nagpumigla si Miguel, ngunit pinigilan pa rin siya ng mga pulis. May putol-putol na hininga, tinitigan niya ang madilim na gubat. Lola, nasaan na po kayo? Ngunit noong gabing iyon, walang sagot at walang sinuman ang nakakita pa kay Lola Conching. Ilang araw ang lumipas, sa wakas ay naapula ang apoy sa karinderya. Ang natira sa gusali ay mga itim na abo lamang. Naglagay ang mga pulis ng dilaw na linya, kinuha ang mga ebidensya, at sinuri ang lahat ng natira. Mula sa mga abo ng karinderya at bodega, natagpuan nila ang mga piraso ng damit ng mga biktima, mga gamit sa paghihiwa, at mga supot ng karne na hindi na naubos. Lahat ay naging matibay na ebidensya sa nangyari sa loob ng maraming taon. Nagimbal ang San Nicolas, dumating ang pambansang media. Nagtinginan ang mga residente na may takot at hindi paniniwala. Hindi nila kailanman inakala na sa likod ng magiliw ng ngiti ni Lola Conching at ng mainit na kalderetang tinangkilik nila sa loob ng maraming taon, ay may itinatagong isang madilim at madugong lihim. Si Miguel ang naging pangunahing saksi. Kinailangan niyang ikwento ang lahat sa mga pulis. Kinailangan niyang ulitin ang kwentong tumutusok sa kanyang puso ng paulit-ulit. At sa tuwing nagkukwento siya, parang sinasaksak ang kanyang dibdib. Ngunit alam niyang kailangang ibunyag ang katotohanan. Hindi na natagpuan si Lola Conching. May mga nagsasabing tumakas siya patungong timog. May nagsasabing nahulog siya sa isang bangin at hindi na natulungan. Mayroon ding naniniwala na pinili niyang tapusin ang kanyang buhay sa isang lugar na hindi na matatagpuan ng sinuman. Hindi na nalaman ni Miguel kung alin ang totoo, ngunit sa kanyang puso, iisa lamang ang kanyang hiling. Sana ay mahanap ng kanyang lola ang kapayapaan saan man siya naroroon. Ilang taon ang lumipas, si Miguel ay naging isang binata. Ang sugat ay hindi kailanman tuluyang naghilom, ngunit natuto siyang tanggapin. Natuto siyang kahit ang mga taong mahal natin ay maaaring magtago ng isang madilim na bahagi na hindi natin inaakala. At ang mapait na katotohanang iyon ay hindi para sirain ang ating buhay, kundi para bigyan tayo ng aral tungkol sa katapangan, sa hangganan ng pagmamahal, at sa pagpili ng tama. Kahit na masakit, ilang residente ng San Nicolas ay iniingatan pa rin ang kwentong iyon. Ang iba naman ay piniling kalimutan. Ngunit para kay Miguel, ang katotohanang iyon ay laging magiging isang tanda na ang katotohanan ay hindi laging maganda, ngunit mahalagang ipaglaban. Sa huli, tinitigan niya ang langit sa hapon at bumulong ng mahina. Lola! Hindi nagtanim ng galit si Miguel. Tanging hiling niya ay ang kapayapaan ng kanyang lola. At sa gayon, ang huling pahina ng madilim na kwento ng karinderya ng kaldereta sa San Nicolas ay sa wakas ay nagsara.